Pumunta lang sana si Su Hong sa Star City Martial Practitioner Association para sa simpleng assessment at makuha ang lisensya niya. Para makuha ang mga benepisyo ng isang tunay na martial practitioner. Pero ang inaasahang simpleng test ay nauwi sa isang maalamat na eksenang babaguhin ang lahat. Minalit siya ng mga veterano dahil sa kanyang murang edad. Pero nang magsimula ang laban, doon nila nakita ang tunay na halimaw. Pagkatapos ng vital blood test, humarap siya sa combat power machine. Nagpigil pa siya ng lakas para iwas gulo sana. Pero kahit nagpigil ang nakakapanindig balahibong suntok niya, ay nagpalipad sa buong makina papuntang dingding. Lahat ay naiwang tulala at nanginginig. Ang makinang ginawa para saluhin ang 3,000 combat power ay nayupi na parang basurang lata. Ang halimaw na lakas na ito ay nakarating kay Wu Lingqian, ang presidente ng Star City Martial Association. Dahil sa matinding kuryosidad sa hinyong naghasik ng lagim personal niyang dinala, si Su Hong sa kanyang opisina. Ang akalang simpleng usapan ay naging isang pambihirang revelasyon. Tinuruan siya ni Wu ng guiding techniques at sinubukan ang kanyang natural attribute gamit ang isang crystal ball. Inasahan niya ay talento pero himala ang bumulaga sa kanya. 100% sa apoy sinundan ng kidlat at hangin. Halos sumabog ang lahat ng attributes sa sagad na limitasyon. Sa sandaling yon, hindi na lang siya isang ordinaryong baguhan. Naging isa siyang monster-level genius na yayanig sa buong mundo. Pero hindi siya ipinanganak na malakas. Dati, nagsasanay lang sila ng kaibigan niya sa dojo hanggang sa mapansin nitong may kakaiba sa galawan niya. Dito inamin ni Su Hong na naabot niya ang minute of subtlety 2 araw nang nakakalipas. Isang mataas na level ng martial mastery sa mundong ito. Nahati sa 5 nagbabagang level ang martial techniques. Una ay beginner, pangalawa ay minute subtlety, pangatlo ang mastery, pang-apat ay greater mastery, at ang rurok ay perfection. Baliw na baliw ang kaibigan niya sa balita, sabing untouchable na siya sa Vajra Fist. Nang makita ng kaibigan niyang hindi man lang pinagpapawisan si Su Hong, sumuko na ito. Uuwi na raw siya dahil hindi siya isang halimaw na tulad nito. Paglabas niya ng pinto, nakasalubong niya si Teacher Lee na hinahanap si Su Hong. Sinabi ni Lee na kailangan niya ng 30,000 won para sa martial examination sa susunod na Lunes. Kinakabahang naiusap si Su Hong na baka pwedeng humingi ng palugit. Alam ni Teacher Lee ang mabigat na pasanin ng bata. Batid niyang gipit ang pamilya nito, pero batas ay batas at wala siyang magagawa para baguhin yon. Pagkalis ng guro, ibinuhos ni Su Hong ang inis sa ensayo. Siya na lang mag-isa sa kwarto, na iwang nagmumuni-muni sa malupit niyang kapalaran. Naalala niya ang pagpanaw ng kanyang mga magulang nang siya ay 3 taong gulang pa lamang dahil sa atake ng mga halimaw. Simula noon, kinupkop na siya ng kanyang tito at tita. At nang matuklasan ang angking galing niya sa pakikipaglaban, ibinigay nila ang lahat, masuportahan lang ang kanyang pangarap. Sa panahong panalo sa buhay ang mga martial practitioners, nadudurog ang puso ni Su Hong. Gusto niyang umasenso sa martial arts. Pero pakiramdam niya'y lalo lang siyang nagiging pabigat. Pagsapit ng gabi, pagdating niya sa tapat ng bahay, narinig niya ang naghihikahos na usapan ng kanyang tito at tita. Bayaran na ng upa pero handa silang mabaon sa utang, maibigay lang ang registration fee ni Su Hong. Para sa kanila, isang pambihirang brilyante ang pamangkin nila. Ang masakit, may malalang sakit ang tita niya pero handa itong itigil ang gamot, makatipid lang sila ng malaking halaga. Pero pumalag ang kanyang tito. Sinabing ituloy lang ang gamot at hahanap siya ng ekstrang trabaho. Sa bawat salitang narinig, halos gumuho ang mundo ni Su Hong. Pinigilan niya ang kanyang luha, huminga ng malalim at pumasok ng bahay na may pekeng ngiti na para bang walang narinig. Pinagalitan pa siya ng tita niya dahil sa pagpapagabi sa ensayo, nag-aalalang baka bumigay na ang katawan niya. Nag-alok siyang tumulong pero pinagpahinga na siya. Habang nakahiga sa dilim, nag-alab ang determinasyon niya. Kailangan niyang kumilos dahil sobra-sobra na ang isinaprepisyo ng pamilya niya. Kung malaking pera ang kailangan, iisa lang ang lugar na pwedeng puntahan ng isang mabagsik na martial cultivator. Nang madaling araw, tinungo niya ang Martial Apprentice Arena Defense Challenge, ang madugong underground fighting arena. Nakasuot ng Minotaur mask para itago ang muka, sinabihan siya ng host na kailangan lang niyang manalo ng 4 na magkakasunod na laban para maiuwi ang 60,000 won. Pero may catch.
Isang talo lang at uuwi siyang walang ni isang kusing. Walang bilib ang mga manonood sa mukhang bagitong si Suhong. Nagsigawan ng mga ito at minalit siya. Hindi raw para sa mga pipitsugin ang underground arena, kaya pumunta lang daw siya doon para magpakamatay. Dahil patay ang reaksyon ng mga tao, sinabihan siya ng female host na painitin ang laban. Baguhan sa ganitong eksena, nagtanong si Suhong kung paano. Ang sagot, asarin niya ang mga tao at mag-trash talk ng malala. Sumunod naman ang ating bida at sumigaw. Idineklarang invincible siya at mga basurahan lang ang kanyang makakalaban. Lalo lang nag-init ang ulo ng mga tao. Inakala nilang mayabang siya kaya't isinigaw nilang lapain at durugin si Suhong ng kalaban nito. Ngayon niya naintindihan kung bakit ito tinawag na underground arena. Ramdam na ramdam ang uhaw sa dugo sa buong paligid. Pero wala na siyang aatrasan. Ito lang ang paraan para makakuha ng pera. Aasa na lang siya sa bagsik ng kanyang Vajra Fist. Pinagmasdan niya ang kalaban, isang panis na kalaban. Sumugod ito dala ang isang malakas na suntok. Pero sa isang iglap, inihampas ni Suhong ang ulo nito sa lapag. Instant knockout. Itinaas ni Suhong ang kanyang kamay sa tagumpay. Pero lalong nagnitnit sa galit ang mga manonood. Agad na umakyat ang pangalawang hamon. Isang mayabang na sumumpang bubugbugin siya dahil swerte lang daw siya sa unang laban. Sa isang mabilis na tingin, alam ni Suhong na may ibubuga ito. Mumisi siya at hinamon itong sumugod at tikman ang kanyang lakas. Sumugod ang kalaban dalang nag-aapoy na kamao. Ngunit hindi umatras si Suhong at sinalubong ito ng sarili niyang malakas na suntok. Dito napagtanto ni Suhong na puro yabang lang ang kalaban at mas mahina pala ito sa kanya. Isang malaking pagkakamali ang pang-iwan nitong bukas ng depensa kaya sinamantala ito ni Suhong gamit ang isang nakakawasak na sipa sa tagiliran na nagpalipad sa hangal. Bumagsak ang lalaki sa pader at agad na nawalan ng malay. Dalawang magkasunod na panalo para kay Suhong. Samantala, gulat na gulat ang boss ng arena na nanonood mula sa opisina. Hindi siya makapaniwala sa taglay na lakas ng binata kahit hindi pa ito isang opisyal na martial practitioner. Sa isang iglap, pinatumba na ni Suhong ang ikatlong kalaban. Isang laban na lang ang pumipigil sa kanya at sa 60,000 UN. Nakita ng boss na perpekto si Suhong para sa mga dayang laban. Agad nagpresenta ang tauhan nitong nakasuot ng maskara ng soro upang kunin ang binata. Binalaan ng boss si Mr. Fox na panatilihing lihim ang totoong antas nito bilang isang ganap at mapanganib na martial practitioner. Samantala, abot kamay na ni Suhong ang 60,000 yuan. Kampante siyang kaya niyang durugin ng sinuman gamit ang kanyang mapanirang Vajra Fist technique. Ngunit biglang yumanig ang buong arena sa pagtapak ng sikat at kinatatakutang si White Fox. Nabigla ang mga manonood. Alam nilang masyadong malakas at mapanganib ang halimaw na ito para sumali rito. Nang marinig ni Suhong na isa itong quasi-martial practitioner, agad niyang naramdaman ang matinding panganib at hamon ng labanang ito. Subalit hinding-hindi siya magpapatalo. Napansin ni White Fox ang kaba ng binata kaya mayabang itong ngumisi at nangakong hindi niya masyadong sasaktan ang kawawang biktima niya. Hudyat na ng laban. Dahil ramdam ni Suhong ang nakakapasong agwat ng lakas nila, nagdesisyon siyang ibuhos agad ang lahat ng kanyang kapangyarihan mula sa simula. Nagbanggaan ang kanilang mga kamao at isang matinding puwersa ang sumampal kay Suhong. Isang malaking pagkakamali. Hindi lang ito quasi-martial practitioner. Isa siyang totoong halimaw na sadyang itinago ang kanyang tunay na aura. Tumulo ang malamig na pawis sa kanyang katawan. At bago pa siya makapag-isip, isang nakakabing-ing triple resonance thunderous fist ang nagpalipad sa kanya. Bumagsak si Suhong sa malamig na sahig habang patuloy na winawasak ng kidlat ang bawat kalamnan niya. Natahimik ang buong arena sa gulat at naisip nilang katapusan na ni Suhong. Walang tigil ang laban at napilitang dumepensa na lamang ang ating duguan na bida. Walang awang ininsulto ni White Fox ang binata. Hinahamon itong ilabas ang tunay na lakas dahil mukha lang itong walang kwentang basura. Sa kabilang banda, ni hindi na makagalaw si Suhong sa kinatatayuan niya at alam niya ang kamatayan na ang susunod. Naghahanap pa sana siya ng butas sa depensa ng isang malupit na kamao ang bumasag sa mukha niya at nagpatalsik sa kanya sa malayo. Humampas siya sa lupa na may wasak na muka habang unti-unting lumalabo ang paningin at nawawalan ng ulirat ang binata. Inapakan ni White Fox ang kaawa-awang bida at mayabang na sinabing hindi na nito makukuha ang inaasam na premyo sa ganitong lagay. Ngunit may madilim itong alok. Inimbitahan niya si Suhong na sumali sa sindikato at magpatalo sa mga dayang laban kapalit ng buong premyong pera. Buwang tapang na dumura si Suhong at sinabing hindi siya interesado sa ganitong kawalang hiyaan.
Dumilim ang mukha ni White Fox at binalaan ang binata na wala itong karapatang tumanggi. Pero hindi nagpatinag si Su-hong. Isinumbat niyang dapat silang mahiya dahil tinatawag nilang martial practitioners ang sarili nila pero gumagawa ng ganitong basurang pamamaraan. Dahil malinaw na tinanggihan ni Su-hong ang maduming alok, nagbanta si White Fox na babaliin nito ang lahat ng buto niya para hindi na siya makalaban muli. Isang nakakamatay na sipa ang pinakawala ng kalaban. Ngunit sa tindi ng panganib, pinilit ni Su-hong na ibangon ang sarili at mabilis na umiwas. Tumayo siya ng may nag-aapoy na determinasyon sa mga mata. Bawal pa siyang sumuko at mamatay dito. Nabigla ang halimaw na si White Fox. Paanong nakatayo pa ang basurang ito matapos saluhin ang buong lakas ng kanyang Thunder Rush Fist? Hindi niya alam na ang nagbibigay lakas kay Su-hong ay ang pangarap na maging isang tunay na martial practitioner para maayahon sa hirap ang pamilya. Muntik na siyang matukso sa alok, ngunit agad niya itong ibinasura dahil hindi niya itatayo ang kinabukasan ng kanyang pamilya sa ibabaw ng maduduming kasunduan. Biglang nagliwanag ang paligid at isang status window ang lumitaw. Kinanong siya ng sistema kung ano ang kaya niyang isakripisyo. Walang pag-aalinlang ang sumagot si Su-hong. Ibibigay niya ang lahat. Isang napakalakas na aura ang bumalot sa kanya at dinala siya sa isang mahiwagang dimensyon. Isang dambuhalang gintong anino ang bumate at nangakong bibigyan siya ng isa pang pagkakataon upang maging malakas. Isang kumikinang na gintong window ang bumukas sa kanyang harapan na nagpapakita ng lahat na kanyang stats at mga napag-aralang techniques. Inisip niyang isa itong touchscreen at namangha siya ng gumana ito sa kanyang paghawak. Binuksan niya ang task section at nakita ang isang mahiwagang misyon na tinatawag na Path of the Arena. Kailangan niyang hasain ang kanyang lakas sa loob ng espasyong ito bago bumalik sa labas upang durugin ang mayabang na si White Fox. Dahil isa itong newbie tutorial, walang premyong ibibigay sa kanya. Nagtataka pa sana si Su-hong nang biglang lumitaw ang isang clone sa likod niya at nagpakawala ng suntok sa kanyang ulo. Muntikan na! Mabilis na umiwas si Su-hong at nagulat ng malamang gamit ng clone ang parehong teknik niya. Ang mas malala, mas malinis at halos perpekto ang galaw ng clone kaysa sa kanya. Dahil may kaharap siyang isang napakahusay na halimbawa para matuto, nag-alab ang dugo ni Su-hong at ibinuhos ang lahat sa pagsasanay. Sumugot si Su-hong na parang halimaw, ngunit madaling naiwasan ng clone ang atake at gumanti ng isang malakas na suntok na nagpatalsik sa bida. Pero bigla siyang napang-isi nang makitang tumaas ang mastery ng teknik niya sa 10% mula sa dating 7% bago nagsimula ang laban. Dito niya napagtanto ang sekreto. Mas bibilis ang pag-unlad niya kapag kinalaban ng clone. Muling sumugod si Su-hong at nakipagpalitan ng nakakawasak na mga kamao habang patuloy na tumataas ang mastery ng kanyang kapangyarihan. Sa paglipas ng oras, na-master niya ang maraming nakakatakot na techniques dahil lang sa bugbog saradong pagsasanay laban sa sarili niyang anino. Matapos ang madugong pagsasanay, isang abiso mula sa sistema ang lumitaw upang batiin siya sa matagumpay na pagtatapos ng unang misyon. Tinanong siya kung handa na ba siyang bumalik at mabilis siyang sumagot ng oo. Pagbalik sa totoong mundo, akala ni White Fox ay nagpapasikat lang at nagpapanggap na kalmado ang kawawang si Su-hong. Mabilis na sumugod ang halimaw at isinuntok ang nakamamatay nitong kamao sa mukha ng bida, ngunit anino na lang ni Su-hong ang tinamaan nito. Madaling naiwasan ni Su-hong ang atake at malamig na sinabing masyado siyang mabagal. Bago pa makareact si White Fox, isang dambuhalang kamao ang bumasag sa maskara nito na tuluyang nandurog sa mga buto niya sa muka. Isang malupit na suntok lang, tulog agad si White Fox. Nabaliwo ang buong arena sa sobrang height. Lumingon si Su-hong sa MC, hinahanap na ang premyo niya. Pang-apat na panalo na niya ito, asan na ang pera? Tulala pa ang announcer bago nakabawi. Idineklara niyang panalo ang bida natin sabay abot ng 60,000 yuan na reward. Shocked ang boss ng arena. Paano na-master ng isang hamap na martial apprentice ang maalamat na Vadra Fist technique? Nagpadala ng mga tauhan ang boss para sundan siya. Pero sino ba ang niloloko nila? Naramdaman agad dito ni Su-hong. Isang malupit na parkour lang na iwan na ang mga asong ulol sa ere. Ditong lito ang mga tanga kung saan siya nagpunta. Ang hindi nila alam, nakabitin lang siya sa itaas nila. Pag uwi niya makalipas ang isang oras, inabot niya agad sa pamilya niya ang pera. Gulat na gulat ang tito at tita niya. Palusot ng bida natin, kinita niya raw ito bilang sparring partner sa dojo. Dinagdag pa niyang sponsor daw ng dojo ang training niya dahil halimaw siya sa galing. Napanganga tuloy ang tito niya sa balita. Pinakalma niya ang dalawa at tinanong kung wala ba silang tiwala sa kanya.
Agad namang naniwala ang mga ito sa kanilang mabait na pamangkin. Pagsapit ng gabi, tumambay siya sa bubong. Sobrang solid ng araw na ito. Bayad na ang renta, sulop pang exam registration. Higit sa lahat, may pang-ospital na rin para sa tita niya. Laking pasalamat niya sa system na nagligtas sa buhay niya. Pero napansin niyang hindi gumalaw ang ibang stats niya bukod sa technique levels. May isang stat dito na Marshall Dow value. Para saan kaya ang isang ito? Biglang nag-pop up ang system. Ang pagtalo ng mas malakas na kalaban ay nagbigay ng 67 points. Pwede itong ipang-level up ng vital blood at skills, kaya dapat wais ang gamit. Sinubukan niya agad i-upgrade ang vital blood niya. Ramdam na ramdam ang pag-apaw ng aura. Umabot ito sa 90 points at umangat siya sa quasi-martial practitioner level. Binuhos niya ang lahat ng points sa vital blood. Sumabog ang lakas sa katawan niya at naghilom bigla ang lahat ng natamo niyang sugat. Umapaw ang bagong lakas sa mga ugat niya. Kailangan niya ng magandang pwesto para i-test ang halimaw na power na ito. Target lock. Didiretso siya sa training ground ng school para subukan ang combat power tester. Pagdating niya sa Star City No. 1 High School, bumungad ang Tier 1 combat tester. Susubukan niyang gumamit ng 70% power punch. Huminga siya ng malalim, boom! Sabog ang makina sa iisang suntok lang. Patay kang bata ka. Yari siya kapag nalaman nilang sinira niya ito. Palusot na lang niya, bulok talagang makina, kaya madaling mawasak. Patay, may paparating. Narinig siguro ang malakas na pagsabog ng tester. Ang principal pala, muntik nang himatay ng matanda pagkakita sa wasak na makina. Akala tuloy niya, gawa ito ng mga sikat na school genius na sina Chen Shan at Li Itu. Humanda talaga ang dalawang yon pagbalik ng klase. May kalalagyan sila. Kinabukasan sa gym, napansin ni Suhong na bugbog sarado si Chen Shan. Sabi ng tropa niya na parusahan daw dahil ito raw ang bumasag sa tester kagabi. Napakamot na lang ang bida natin sa ulo. Kinawawa ng principal ang inosenteng genius bilang fall guy niya. Biglang umiksi na ang principal at pinyatahimik ang lahat. Nag-invite pala siya ng kasamahan niya sa militar na isang Tier 3 Martial Master. Nandito ang master para ituro ang isang C-rank skill, ang malupit na Thunder Rush Fist. Balip na balip ang mga estudyante. Ngayon lang sila makakakita ng totoong Tier 3 Master sa buong buhay nila. Libu-libo ang bayad sa skill na ito sa labas, pero libre lang ngayon. Wait, naalala ni Suhong, ito yung ginamit ni White Fox sa arena kagabi. Aminado ang bida natin, mabagsik talaga ang triple resonance punch na yon. Minsan lang ang tsansa na ito, kaya lulubusin na ni Suhong. Sumigaw ang trainer, makinig daw ng mabuti dahil 10 beses lang niya ipapakita ang buong moves. Kanya-kanyang diskarte na daw kung gaano kabilis nila ito mapipick up. Walang paligoy-ligoy, nagpakawala ng isang mabigat na suntok ang master. Iba-iba raw ang level ng Thunder Rush. Bawat suntok may tunog ng kulog. Sa Mastery, 3 sabog. Sa Subtlety, 5. At sa Greater Mastery, 7 Resonance na mismong level ng Master. Pero kapag na-perfect ang skill na ito, siyam na nakakabining sabog ang aalingaw ngaw. Pinaalalahanan niya ang mga bata na huwag magmadali. Maabot lang ang beginner level na yon, sapat na. Inutos niyang gayahin siya ng mga bata. Ilang oras ang lumipas, laspag na ang mga estudyante, pero nga pa rin silang lahat. Biglang nawala si Suhong sa hall. Habang nalilito ang tropa niya, nakamit ni Chen Shan ang beginner level. Siya lang ang nagtagumpay sa buong batch. Talagang napatunayan niya ang titulo bilang pinakamalupit na genius ng school. Bida-bida ang principal. Tinanong niya kung gusto bang i-train ng master si Chen Shan. Pero bagsak ang balikat ng master sa tinatawag nilang genius. Walang kagatol-gatol na sinabi nitong isang hama na average lang ang bata. Paglabas ng gate, sinabihan ng master si Principal Lee na basurahan ang mga estudyante niya. Sayang lang daw ang pagpunta niya rito. Pinalubag loob siya ni Lee, dapat daw magpasalamat pa siya at may pumasa kahit isa. Dahil imposibleng makahanap ng totoong halimaw na genius dito. Walang awang landas ng martial cultivation, babala ng trainer sa matanda. Dito, talento ang nadidikta ng lahat. Sumang-ayon ang principal. Sa mundong ito, walang silbi ang pawis at dugo kung wala kang swerte sa tadhana. Pero bigla, nahagip ng kanilang paningin ang isang estudyanteng nagsasanay sa field. Walang iba kundi si Suhong. Ngunit dahil nakatalikod, hindi nila nakilala ang binatang ito. Sa harap mismo nila, nagpakawala siya ng 7 Resonance Thunder Rush Fist. Halos manlaki ang mga mata ng dalawa sa gulat. Tinanaw ng trainer si Lee tungkol dito. Pero mismong ang principal ay walang ideya na may ganitong halimaw sa eskwelahan. Mas nakakapanindig balahibo pa
Umabot na sa greater mastery ang binata sa mismong teknik, nakakakita pa lang nito kanina. Napansin ni Lee na nanigas sa kinatatayuan ng trainer, tila may malalim na naliwanagan. Nagtatakang nagtanong si Lee, ngunit nabigla siya nang sabihin ng trainer na sa wakas, nahanap na nito ang sagot. Kinuyom nito ang kamao at nagpakawala ng suntok para buhayin ang 8 resonances. Gulat na gulat si Lee dahil nag-breakthrough ang trainer ng ganun lang. Ang dahilan? Naging inspirasyon niya ang galaw ni Su-hong. Inamin pa niyang baka hindi na siya umasenso kung hindi dahil sa binatang yon. Walang sinayang na oras ang dalawa. Mabilis silang tumakbo papunta sa field para kilalanin ang henyo. Pero laking gulat nila, parang bulang naglaho na si Su-hong. Habang naglalakad palayo, ramdam ni Su-hong ang matinding pagod sa pag-cultivate ng isang C-rank technique. Dahil umabot na sa perfection ng kanyang Thunder Rush Fist, napagtanto niyang kailangan niya ng mas maraming martial Dao value para mag-breakthrough bilang isang ganap na martial practitioner. Naisip niya, makakakuha kaya siya ng punto sa simpleng pakikipag-sparring kaysa itaya ang buhay sa madugong labanan. Dumating si Su-hong sa Thunder Dojo, ang kanyang part-time na trabaho. Pagtungtong niya sa loob, nagtaka ang kaibigan niyang bakit siya naroon. Ang sagot lang ni Su-hong, nandito siya para mag-ensayo. Sa kabilang banda, may isang purple-haired na estudyante na galit na nakikipagtalo. Inaalam ni Su-hong ang gulo at nalaman niyang guro pala ng mayabang na ito ang bagong instructor. Halimaw sa lakas ang instructor na ito, pero tingin niya sa mga ordinaryong tao ay mga basurang hindi dapat mabuhay. Si Leon ang purple-haired at isa rin siyang henyo. Susuntukin na sana niya ang kaaway nang biglang pigilan ni Su-hong ang braso niya at sinabihang kumalma lang. Hinamon niya agad ng one-on-one sa arena si Su-hong. Walang takot itong tinanggap ng binata pero saktong dumating ang instructor at inawat ang namumuong madugong labanan. Inutos nitong maganda na para sa klase. Mumisi si Leon at sinabihang napakaswerte ni Su-hong ngayon. Inanunsyo ng instructor na ito na ang huling araw ng Furious Sea Spear Art at tulad ng dati, isang beses lang niya itong ipapakita. Sa isip-isip ng guro, wala ni isang matututo sa kanila dahil puro sila mga basurang walang talento. Ipinakita nga ng instructor ang perpektong galaw. Isang beses lang, pero tumatak ng buo sa isipan ni Su-hong ang bawat detalye. Tumalikod ang guro at inabandona ang klase. Nagwala ang mga estudyante dahil imposibleng matutunan ito sa isang tingin lang. Habang nag-aaway silang lahat, tahimik na sinubukan ni Su-hong ang teknik na nascan ng kanyang utak. Boom! Nakuha agad ni Su-hong ang tamang forma, nalaglag ang panga ng lahat sa gulat. Napaisip tuloy ang mga estudyante na baka nga sadyang mga tanga lang sila. Pumasok muli si Leon dahil narinig niya ang matinding ingay at komosyon mula sa labas. Laking gulat niya na makitang master na ni Su-hong ang teknik. Kaya naman, nagpasya siyang subukan kung totoong henyo ba talaga ang lalaking ito. Nilapitan ni Leon si Su-hong, nag-alok kunwari ng tulong para sa spear art. Pumayag si Su-hong dahilan para manginig sa takot ang kanyang kaibigan. Binalaan siya nito na mayabang man si Leon. Totoong halimaw ito sa laban. Ngumiti lang si Su-hong. Walang kaba niyang itinutok ang sibat kay Leon para hamunin ito. Nag-apoy sa galit si Leon sa kayabangan ni Su-hong. Sumugod siya gamit ang malakas na teknik, ngunit sinalubong siya ni Su-hong ng kasing bangis na atake. Naiwang tulala si Leon! Paano napaabot ni Su-hong sa Mastery Realm ang teknik ng ganon kabilis, gayong hindi pa man ito isang tunay na martial practitioner? Nagpatuloy ang matinding banggaan ng dalawa. Nagliwanag ang mga mata ni Su-hong nang pumasok siya sa flow state. Sa isang malakas na hampas, tumalsik ang sibat ni Leon. Ding! Adad-nagnotif ang system, nakatanggap siya ng 35 points dahil sa pagtalo ng kalaban na mas mataas ang level. Mumisi si Su-hong. Tama ang teorya niya. Kung pwede siyang humakot ng punto sa simpleng sparring, kailangan lang niya maghanap pa ng mas maraming makakalaban. Samantala, nakaluhod sa sahig si Leon, basag ang ego dahil natalo siya ng taong itinuturing niyang basura. Hindi makapapayag ang pride niya. Tumayo siya at pilit na sumuntok kay Su-hong. Ngunit mabilis na pumasok ang instructor upang pigilan ang kabaliwan niya. Lumapit ang instructor at malakas na sinampal si Leon. Isang leksyon, hindi siya magiging tunay na martial practitioner kung hindi niya matatanggap ang pagkatalo. Hindi makapaniwala si Leon na napahiya siya ng dahil kay Su-hong. Sa kabilang banda, palihim na nanginginig sa kuryosidad ng instruktor sa halimaw na talentong ipinakita ng binata. Alam niyang kahit ang mga tinaguriang henyo sa kapital ay pagpapawisan ng dugo bago magawa ang ginawa ni Su-hong.
Matataas din ang tingin niya kay Leon, ngunit dahil masyado itong mayabang, tamang-tama lang nakainin nito ang alikabok ni Su-hong para matuto. Hinawakan ng instructor ang ulo ni Leon at sa pilitan nitong pinayuko. Humingi pa ito ng tawad kay Su-hong dahil sa palpak niyang pagpapalaki sa estudyante. Nagulat si Su-hong sa sobrang bilis magbago ng ugali nito. Kinagabihan, habang umuuwi, chinek ni Su-hong ang mga matatamis na rewards mula sa maaksyong araw niya. Pagod man ang buong katawan, sulit naman ang biyayang nakuha niya. Malapit na pala ang school exam. Nakapaghanda na ng high-grade alloy weapons ang mga mayayamang estudyante, kaya kailangan din niyang humanap ng sariling sandata kung ayaw niyang maiwan. Dahil naging komportable na siya sa sibat, napagdesisyonan niyang mag-ipon para bumili ng isang matibay na alloy spear. Pero ang masaklap, halos butas ang bulsa niya. Kulang pa nga para sa gamot ng tiyahin niya. Sa gitna ng pag-iisip kung paano kikita ng pera, biglang nahagip ng mata niya ang isang malaking balita sa screen. Kumakalat ang balita, naghahanap ang pinuno ng lungsod ng mga martial practitioner dahil sa pagdami ng mga mababangis na halimaw. Agad itong nilista ni Su-hong bilang kanyang susunod na misyon. Pag-uwi niya, agad siyang tumulong sa kanyang tita. Nilagyan niya ng plaster ang likod ng kanyang tito at sinabing huwag nang magpakapagod. Siya na ang aako sa paghahanap buhay para sa pamilya. Mumiti lang ang kanyang tito dahil hindi nito kayang maupo lang at walang gawin. Pilit nitong sinabi na huwag mag-alala. Pandagdag, gastos lang naman daw ito, kaya hindi siya magpapakamatay sa trabaho. Pinaalalahan na naman siya ng kanyang tita. Kakailanganin niya ng limpak-limpak na salapi para sa martial arts training, kaya nag-iipon sila para sa kanyang kinabukasan. Naintindihan agad ni Su-hong, sanay na sa hirap ang kanyang tito at tita, kaya imposibleng tumigil sila sa pagkayod. Ang tanging solusyon? Kumita ng sandamakmak na pera para hindi na sila magtrabaho hanggang mamatay. Dito na naging buo ang desisyon niyang sumali sa panganggaso ng mga halimaw. Pero hindi biro ang kapahamakan sa labas. Kailangan niyang itodo ang kanyang lakas bago sumabak sa panganib. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang martial Dao points sa kanyang vital blood. Sumirit ang antas nito sa 95.2. Isang hakbang na lang at ganap na siyang martial practitioner. Pagkatapos ng 2 araw na walang awang pagsasanay, dinala ni Su-hong ang lahat ng kanyang martial techniques sa rurok ng perpeksyon. Kumpleto na ang paghahanda, oras na para lumabas ng lungsod at magsimula ng madugong pangangaso. Pagsapit ng Sabado, nagtungo siya sa Star City Martial Practitioner Base. Unang beses niya rito at nagulat siya sa sobrang layo nito. Pagpasok sa base, bumulaga sa kanya ang mga bihasang martial practitioners na hindi mo basta-basta makikita sa ordinaryong araw. Kumuha si Su-hong ng manual. Dito niya nakita ang mga katumbas na puntos para sa bawat mapapatay na halimaw, mula Tier 1 early stage hanggang late stage. Ang patakaran? Kailangang putulin ang kaliwang tainga ng halimaw bilang patunay, kung hindi ay walang puntos. Habang nagmamasid, isang pamilyar na grupo ang pumasok. May dalang sako ang dambuhala nilang kasama, umaapaw sa mga pinutol na tainga. Nauha nila ang atensyon ng lahat, lalo na ang kanilang leader na may blonding buhok. Siya, kakaiba ang nakakamatay nitong aura. Nakumbinsi si Su-hong na ito ang White Fox mula sa underground arena. Walang may gusto kay Ya sa mga practitioners. Kung hindi lang base manager ang tito nito, matagal na siyang binugbog ng mga nandito. Napansin niya si Su-hong at nakasubukan sila ng tingin. Mukhang hindi lang halimaw ang kailangan niyang pag-ingatan, kundi pati na rin mga tao. Nang matapos magparehistro, nagdeklara si Su-hong sa opisyal. Lalabas siya ng mag-isa. Inisip ng opisyal na nagmamarunong lang ang binata at sigurado itong mamamatay. Pero sa paghakbang ni Su-hong sa gubat, nangako siyang babalik ng may sako-sakong tainga ng halimaw. 2 oras ang lumipas. Nagsisimula ng mainis si Su-hong dahil wala man lang siyang makitang anino ng halimaw. Dahil walang mapala sa bungad, pumasok siya sa mas malalim na bahagi ng gubat. Hindi nagtagal, hinarang siya ng isang Phantom Moonwolf, isang Tier 1 early stage na halimaw. Unang beses niyang makaharap ito ng personal. Walang pag-aatubili, sumunggap ang halimaw para lapain siya ng buhay. Habang sumusugod ang halimaw, sinalubong ito ni Su-hong ng isang nagbabagang suntok na nagpatalsik dito papunta sa puno. Isang suntok lang, burado na ang buhay ng halimaw. Nanginginig man ang kanyang kamao, hindi niya maitanggi ang matinding excitement na dumalay sa kanyang dugo. Nayon niya napatunayan, kaya niyang patayin ang isang Tier 1 early stage na halimaw gamit lang ang isang tira. Napaisip siya, paano kaya kung Tier 1 mid stage ang kalaban?
Lingid sa kanyang kaalaman, may nakamamatay na mga mata nagmamasid mula sa dilim. Biglang sumalakay ang anino, isang galit na black bear, isang tier 1 mid-stage na halimaw. Sumunggab ang oso para gulatin siya, pero walang hirap itong pinatumba ni Su-hong. Kampante na siya, ligtas siya hanggat walang tito na halimaw ang lumalabas. Pinutol ni Su-hong ang tainga ng oso at numiti ng malademonyo. 3,000 bounty, pasok sa bulsa. Tumunog ang sistema. Sapat na ang kanyang martial daw points para mag-breakthrough. Pero biglang nanindig ang kanyang balahibo dahil sa isang nakakapasong presensya sa di kalayuan. Anong klaseng halimaw ang may ganitong nakakakilabot na aura? Nang ibabaw ang kanyang kuryosidad, kaya mabilis siyang sumugod patungo sa pinanggagalingan ng panganib. Pagdating niya roon, isang madugong eksena ang bumulaga. Pinupunit ng isang dambuhalang Black Jade Giant Python, isang tier 1 late stage na halimaw, ang isang grupo ng practitioners. Pilit tinara ng isang practitioner ang ahas gamit ang kanyang kalasag, pero hinampas lang siya nito sa bato at doon na nagtapos ang kanyang buhay. Bago pa makapag-isip si Su-hong, nakatitig na sa kanya ang dambuhalang ahas. Mabilis na sumibad ang ahas palapit. Napaatras si Su-hong pero masyadong mabilis ang halimaw. Isang malakas na hampas ang tumama sa kanya, dahilan para mapadura siya ng dugo. Pinunasan ni Su-hong ang dugo sa kanyang bibig. Dinampot niya ang sibat ng patay na practitioner at bumulong. Pahiram muna ng sandata mo kapatid. Walang takot siyang tumayo sa harap ng higanteng ahas. Ngunit mas lalo lang nag-alab ang galit ng halimaw. Pumatay ng suyap ang ahas at mabangis na sumugod, kaya napilitan siyang tumakbo. Sa normal na sitwasyon, kailangan ng isang buong grupo para mapabagsak ang ganitong klase ng halimaw. Pero perpekto na ang lahat ng kanyang martial techniques. Kung kaya niya pumatay ng tier 1 mid-stage bear ng madalian, naniniwala siyang may laban siya sa sawana ito. Ginamit niya ang kanyang movement techniques para makahanap ng buwelo bago ito banatan ng kanyang malupit na spear art. Bumaon ang sibat ng lampasan sa katawan ng ahas. Napahiyaw ito sa sakit. Tumagos ang sandata at mabilis itong hinabol ni Su-hong. Hinugot niya ang sibat at muling ibinato sa kalaban. Sa pagkakataong ito, tumagos ang sibat sa leeg ng ahas na nag-iwan ng malaking butas. Ang resulta, isang halimaw na nag-aalab sa pot. Sumugod ang dambuhalang ahas para lunukin si Su-hong ng buo. Pero masyadong mabilis ang bida natin, literal na nagmukhang tuod ang kalaban. Sa laki ba naman ng halimaw na ito? Alam niyang imposibleng mapatumba niya ito ng isang atake lang. Kailangan ng matinding diskarte. Wala siyang magagawa kundi unti-untiing ubusin ang lakas ng ahas. Pagod muna bago ang pamatay na finishing blow. Walang palya ang pag-ilag niya, sabay bitaw ng malupit na suntok. Agad siyang dumistansya para kunin ang sibat niya. Hit and run ang galawan para walang palag ang halimaw. Oo, nakakaubos ng hininga ang taktikang ito. Pero ito lang ang pinakaligtas na paraan para hindi siya maging hapunan ng ahas. Habang hingal kabayo na si Su-hong, napansin niyang bumabagal na rin ang halimaw. Konting palitan na lang ng suntok at siguradong tapos na ang laban. Nabuhayan siya ng dugo. Susugod na sana ulit ang bida natin nang biglang may naramdaman siyang nakakamatay na presensya mula sa likuran. Paglingon niya, isang malaking gorilya mula sa tropa niya ang sumalpok sa kanya. Nasanggaman niya ang suntok, tumilapon pa rin siya sa lakas ng impact. Napaubo ng dugo si Su-hong habang pilit na bumabangon paluhod. Ang sakit ng solidong atake na yon. Pag-angat ng ulo niya, bumulaga siya kasama ang kanyang mga tuta. Walang kagat labi nitong inutos na ibigay sa kanya ang dambuhalang ahas. Akala raw niya ay patay na si Su-hong sa loob ng gubat. Pero laking gulat ng mayabang na nakatsamba pa ito ng isang sugatang halimaw. Naghihingalo na ang ahas habang nagyayabang ang mga asungot. Naisip ni Su-hong na kararating lang ng mga epal na ito para mangagaw ng kill. Lugi sa bilang, ang bida natin! Ang mas malala pa, puro mga martial artist ang kaharap niya. Talagang dehado ang sitwasyon. Nag-iisip pa lang ng plano si Su-hong nang muling sumugod ang malaking gorilya. Sumigaw ito na lumayas na siya at dito na nag-init ang dugo ng bida natin. Sumigaw pabalik si Su-hong. Nasangga niya lang daw ang unang tira dahil patraidor itong umatake. Akala ba ng mga bugok na ito ay hindi niya sila kayang pulbusin lahat? Sinalubong ni Su-hong ang kalaban ng isang nakakabasag buntong suntok. Bago pa makapalag ang hambog, basag na ang muka nito. Bumagsak ang gorilya na parang sako, tulog mantika agad. Nang makita ang galawang iyon, nakumpirma niya na si Su-hong ang misteryosong Minotaur sa underground arena. Nang gigigil na sinabi niya na si Su-hong lang ang naglakas loob na ipahiya siya sa harap ng maraming tao.
Agad siyang nag-utos sa mga tuta niya na patayin ang bida natin. Nang makitang kukuyugin siya, hinablot ni Su-hong ang sibat at tumalon papasok sa masukal na gubat. Hinabol siya ng mga utusan pero parang naging anino na lang siyang naglaho sa dilim. Kampante pa rin ang mga ogag. Iniisip nilang wala namang laban ang isang tao laban sa buong tropa nila. Pero biglang lumitaw si Su-hong mula sa anino. Bago pa makakurap ang nakamaskarang lalaki, hinalikan na nito ang lupa sa lakas ng hambalos. Muling naglaho ang bida natin kaya kinabahan na siya. Dito na nanginig sa takot ang mga tuta niya. Hindi biro ang nakakamatay na bilis ng galawang ginamit ng bida natin. Pinatahimik sila ng sumisigaw na siya. Samantala, nakamasid lang si Su-hong sa itaas ng puno. Kaya niya sanang basagin ang mga bungo nito ng sabay-sabay kung hindi lang siya napagod sa ahas. Kaya naman nag-isip siya ng madilim na plano. Uubusin niya ang mga asungot na ito isa-isa. Tumalon si Su-hong pababa at ibinato ang kanyang sibat sa tabi nila bilang patibong. Nang mabaling ang atensyon nila sa sandata, parang kidlat na umatake si Su-hong. Sinipan niya sa ulo ang lalaking may magandang buhok, instant knockout agad. Umiyak na parang sanggol ang huling utusan at nagmakaawang tumakas na sila dahil halimaw si Su-hong. Pero napuno na ng pride siya, kailangan niyang mamatay si Su-hong ngayon din. Bago pa man makapagsalita muli, isang anino ang lumitaw at inilampaso sa lupa ang huling utusan. Ngayon, siya na lang ang natitirang nakatayo. Halos maihi na sa pantalon siya sa sobrang takot. Paano daw naging ganito kalakas si Su-hong sa loob lang ng ilang araw? Panahon na para paglaruan ng bida natin ang basurang ito. Dumaan si Su-hong sa gilid niya na parang hangin. Paglingon ng hambog, biglang lumitaw ang bida natin sa likod nito. Mabuti na lang at nakaiwas siya agad. Sumigaw sa galit siya, huwag daw masyadong magyabang. Agad siyang nagpakawala ng mapangwasak na energy blast mula sa kanyang daliri na muntik nang tumama kay Su-hong. Dumaplis ito sa ulo niya at pinasabog ang puno sa likuran. Walang tigil na nagpaputok siya ng mga energy blast gamit ang pamatay na void-breaking finger skill niya. Napilitang umiwas si Su-hong. Grabe ang lakas ng atake na ito. Posibleng isa itong Class B rank na kakayahan. Nag-umpisa na namang pumutak siya at hinamong lumabas ang bida natin. Ang mas malala, pinagbantaan pa nito na papatayin niya ang buong pamilya ni Su-hong pagbalik niya sa syudad. Iyan ang pinakamalaking pagkakamali sa buong buhay niya. Nawala ang takot kay Su-hong at napalitan ito ng purong pot habang mabilis siyang sumugod palapit kay Ya. Nagyayabang pa ang tanga tungkol sa koneksyon niya nang biglang bumulaga sa likod niya ang isang uhaw sa dugong halimaw. Si Su-hong handa nang bumayo ng suntok. Sinabi ni Su-hong na mas gusto niya ang maangas nitong ugali sabay bitaw ng solidong sapak sa ulo. Muntik nang humiwalay ang leeg niya nang tumilapon ito at bumangga sa matigas na pader. Nagmukhang demonyong umahon mula sa impyerno si Su-hong habang papalapit. Kalmadong sinabi ng bida natin na hindi sana nito idinamay ang kanyang pamilya. Duguan at basag ang muka, nagmakaawa siya habang nagtatanong kung paano naging ganito kalakas si Su-hong. Imposible daw iyon. Dami pang ebas ng ungas. Nang biglang lumitaw ang dambuhalang ahas sa likod niya at walang awang inihambalos ang giant tail nito sa kanya. Bumaling kay Su-hong ang halimaw, mas matinding galit ang mababakas sa mata nito. Na-realize ng bida natin na sa tagal ng pakikipag-away niya sa hambog, nakabawi ng lakas ang ahas. Samantala, nagising na ang mga tuta niya at hinahanap ang boss nila. Nang bigla nilang nakita si Su-hong na tumatakbo palapit sa kanila. Paporma na sana sila para lumaban, pero napasigaw na lang si Su-hong na tumabi sila. Huli na nang ma-realize nilang may dambuhalang ahas na humahabol sa bida natin. Iniwan sila ni Su-hong sa ere. Sa sobrang bagal nilang umiwas, inubos silang lahat ng halimaw. Ang lupit ng sistema, nakatanggap si Su-hong ng system points para sa indirect kill na ito. Hindi makapaniwala si Su-hong na pwede palang makakuha ng puntos sa ganitong paraan. Dahil dito, sobra-sobra na ang points niya para tuluyang mag-level up bilang isang opisyal na martial artist. Kailangan niya ng taguan. Agad niyang napansin ang isang madilim na kuweba sa di kalayuan. Walang alinlangan siyang sumibad sa dilim ng kuweba. Muntik na siyang maabutang ng dambuhalang ahas na ngayoy baliw na nagpupumilit makapasok. Dahil sa desperasyon ng halimaw, binuksan ni Su-hong ang kanyang system window. Mabilis niyang ibinuhos ang lahat ng points sa kanyang vital blood. Isang matinding kirot ang sumabog. Tila kumukulong lava ang dumadaloy sa bawat ugat niya. Pagkatapos ng impyernong sakit, opisyal na siyang naging martial practitioner. Isang pulang aura ang pumalibot sa kanya, dahilan para umatras sa takot ang ahas. Ngunit hindi siya papayag na makatakas ito.
Isang malakas na suntok sa ulo ang nagpalipad sa halimaw. Umaagos ang dugo nito, ngunit hindi pa tapos ang laban. Tumaos ang mabigat niyang suntok bago niya ibinaon ang kanyang sibat. Ginamit niya ang buong lakas upang ibaon ito sa lupa. Walang awang bumagsak ang kanyang Thunder Rush Fist diretso sa bungo nito. Nadurok ang ulo nito dahil sa napakalakas na puwersa. Agad siyang nakatanggap ng 72 Dow points. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanya. Ngunit paano niya kukunin ang ebidensya ng patay na ahas kung wala naman itong tainga? Gayunpaman, ang makabalik ng buhay sa base ang kanyang pangunahing prioridad. Bago umalis, nakita niya ang durog na bangkay niya. Magpasalamat ka't ganyan ka namatay, bulong niya, dahil mas malagim pa sana ang balak niya. Kinalkalkal niya ang bangkay para sa high-grade technique. Laking swerte niya na makuha ang manual ng Void Breaking Finger. Nang gabing yon, nagkulong siya sa kuweba. Determinado siyang kabisaduhin at pagharian ang bagong kapangyarihan. Inilabas niya ang kanyang clone at nagsimula ang madugong pagsasanay, isang matinding labanan upang perpektuhin ang bagong teknik. Pagkatapos ng matinding paghihirap, naabot niya ang beginner level. Pagbalik sa realidad, dumudugo ang kanyang ilong dahil sa nakapanging ilabot na lakas nito. Oras na para subukan ang kanyang bagong lakas. 3 araw siyang naghasik ng lagim sa kagubatan gamit ito. Isang ngiti ang sumilay nang pasabugin niya ang isang higanteng oso gamit ang nag-aalab na energy blast. Kumpiyansa sa kanyang lakas, nagpasya siyang bumalik sa base. Dumiretso siya sa counter kung saan nagpapasa ng mga naipong halimaw. Ibinagsak niya ang kanyang bag. Nanlaki ang mata ng lahat ng isa-isang bilangin ng attendant ang mga napatay niyang halimaw. Umabot sa 46,000 points ang kanyang nakuha. Naisip niyang sumobra yata ang kanyang ginawa. Biglang sumabog ang isang bahagi ng pader na yumanig sa buong base. Nabigla ang mga estudyante sa biglaang pagsalakay. Mula sa usok, lumitaw ang base manager. Walang iba kundi ang tiyuhin niya. Bakas ang matinding pot sa mukha ng matanda, dahilan para kabahan ang mga opisyal at magtanong. Sa nanginginig na boses, ibinunyag niyang pinaslang ang kanyang pamangkin at buong grupo nito. Nagulantang ang lahat, ngunit palihim na natuwa. Isang malaking basag ulo siya noon. Kaya walang pakialam ang karamihan. Isang birang teknik daw ang ninakaw. Inutos niyang kapkapan ang lahat bago lumabas habang kalmado lang na nakatayo si Su-hong. Wala siyang kaba dahil walang ebidensya laban sa kanya. Ang halimaw na ahas ang tumapos, kinaya. Biglang nagtama ang paningin nila ng matanda. Nilapitan siya nito at pinuna ang nakuha niyang 400,000 points. Binala ng assistant ang matanda. Paanong makakapatay ng ganong karami ang isang tier 1 early stage na gaya niya? Hinala ng babae, ninakaw lang ni Su-hong ang bag niya, kaya dapat siyang kapkapan. 2 naglalakihang bantay ang lumapit at may nakamamatay na aura, inuutusan siyang sumuko. Bago pa sila makalapit, isang malamig na sibat ang nakatutok sa kanila. Nagpakilala siyang estudyante ng Star City No. 1 High na hindi basta-basta magpapatalo. Sigurado ba kayong kakapkapan niyo ako? Tanong niya. Biglang namutla si Oja nang maalala ang kinatatakutang prinsipal ng eskwelahan nito. Hindi biro ang banggain ang prinsipal, kaya isang malaking kahangalan kung kalabanin niya ito. Ngunit masyadong kahina-hinala si Su-hong. Kung siya nga ang kumatay sa mga halimaw, isa siyang henyo na mapanganib kalabanin. Maingat na lumapit ang matanda. Ikinawento nito kung paano tinambangan ang grupo niya. Sinabi nitong may nawawalang teknik kaya kailangan nilang maghanap. Ngunit may sariling kondisyon si Su-hong na inilatag. Kailangan ninyo akong bayaran ng 30,000 kapag wala kayong nakita, hamon niya. Kumpiyansa siyang walang bakas na magtuturo sa kanya. Pumayag ang matanda. Nang walang makita ang mga tauhan nito, napilitan nitong ibigay ang 30,000 pabuya kay Su-hong. Lihim nang umiti si Su-hong. Swerte niyang sinunog na niya ang manual bago pa man umalis sa gubat. Pagkatapos ng lahat, tuloy na siya sa susunod niyang plano. Naglakad siya patungo sa pinakadulo ng Martial Practitioner Base. Oras na para gamitin ang kanyang naipon. Nagulat siya nang makita ang napakalaping bilang ng points sa kanyang system. Ngunit saan niya ito gagamitin? Napagtanto niyang hindi pa na-upgrade ang kanyang mortal body at spirit. Dahil sa kuryosidad, ibinuhos niya ang points sa dalawang ito. Nang mapuno ang mortal body, itinodo niya ang natira sa kanyang spirit. Ramdam ni Su-hong ang matinding pagbabago hanggang sa kanyang mga buto. Muntik na siyang maging damuhalang maskulado dahil sa spirit skill. Mabuti na lang at nakontrol niya ang nagwawalang enerya.
Paano niya nga naman ito ipapaliwanag sa iba kung sakali? Pagkalipas ng isang oras, dumiretso si Su Hong sa Star City Martial Practitioner Association. Sinabi niya sa receptionist na naroon siya para sa Martial Practitioner Assessment. Kalmado naman siyang inasikaso ng babae at sinabing may mag-aasikaso sa kanya sandali. Tulad ng inaasahan, isang staff ang dumating para igiya siya sa examination area ng samahan. Nagulat ang mga veterano na makita ang isang bata na kukuha ng pagsusulit. Ayon sa staff, kailangan ng 100 vital blood at mahigit 1,000 combat power para maging tier 1. Inakala ng mga matatanda na naglalaro lang ang bata at nakikibaka para subukan ang swerte. Pagdating sa testing center, pinanood ni Su Hong na bumagsak ang iba. Ngunit isang mayabang na naggangalang Lai Ming ang pumasa na may 1,000 combat power. Estudyante pala siya ni Jiang Ming na instructor din ni Leon. Nagulat si Ming at napaisip kung gaano ba karami ang kanyang mga naging disipulo. Mayabang na sinabihan ng lalaki si Su Hong na turn na niya. Akala ni Li Ming ay ipapahiya lang ng bata ang kanyang sarili sa pag-aakalang papasa ito. Ngunit napawi ang kanyang kayabangan nang pumasa si Su Hong sa vital blood test na may 100 at 23 puntos. Pilit niyang kinalma ang sarili. Hindi pa naman tapos ang combat power test at doon masusubok ang tunay na lakas ng isang mandirigma. Humarap si Su Hong sa makina. Naalala niyang nawasak niya ang tester sa paaralan dati. Mas lumakas na siya ngayon, kaya 4 na bahagi lang ng lakas niya ang gagamitin. Ngunit napaisip siya, paano kung kulangin pala ang puntos kapag nagpigil siya? Maaari siyang bumagsak at hindi yun maganda. Kaya nagpasya siyang gumamit ng kalahating lakas niya. Isang nagngangalit na suntok ang pinakawalan ni Su Hong na muntik nang bumunot sa makina. Tumilapon ang tester sa pader, natulala ang lahat ng nakasaksi sa pangyayari. Si Li Ming na mayabang kanina ay halos lumuwa ang mata sa sobrang pagkagulat. 3,000 combat power ang limitasyon ng makina, pero binasag yun ng bata. Para sa mga veterano, isang tunay na halimaw ang nasa harapan nila. Samantala, sa opisina ng presidente ng Star City Martial Association na si Wu Lingyan, dismayado siya sa kawalan ng mga tunay na henyo. Nanganganib ang posisyon niya bilang presidente kung wala siyang mahahanap na prodigy sa lalong madaling panahon. Biglang pumasok ang isang opisyal at hingal na ibinalita na may isang halimaw na nag-aalboroto ngayon sa Martial Practitioner Assessment. Nagliwanag ang mga mata ni Wu. Ito na ang hinihintay niya. Sa kabilang banda, kinakausap na ng staff si Su Hong sa loob ng bulwagan. Sinabi nitong makakakuha siya ng identity card at buwanang allowance. Biglang lumitaw si Wu sa taas ng hagdan. Inuutos na ibigay sa kanya ang pamamahala sa bata. Gulat na gulat ang staff na mismong presidente pang bumaba para kay Su Hong. Nagpakilala si Wu at inutos na sumunod ang bata sa kanya. Sumunod si Su Hong, ngunit namangha siya kung gaano kabata at nakakatakot ang aurang inilalabas ng babaeng ito. Sa opisina, sinabi ni Wu na nagsinungaling pala si Li nang sabihin nitong walang henyo sa kanyang paaralan. Diretsahang tinanong ni Su Hong kung bakit siya dinala ron. Nandito lang naman siya para magparehistro, kumuha ng allowance at matuto ng guiding technique. Ngumiti si Wu at pinakalma ang bata. Inayos na ng staff ang kanyang certificate at ang kanyang buwanang allowance. At para sa guiding technique, siya mismo ang magtuturo sa kanya ng personal. Tinanong niya ang bata kung ano ang alam nito at sinabi ni Su Hong ang mga teora mula sa libro. Tama ang aklat pero ipinaalam ni Wu na ang mga teknik na ito ay higit pa sa simpleng cultivation methods. Ginamit niya ang kanyang Heavenly Flame guiding technique bilang halimbawa. Higop nito ang nag-aapoy na spiritual energy. Bukod sa pagpapatigas ng katawan, binabalot din ito ng mapangwasak na apoy ang kanyang mga atake. Kung may lalabas niyang enerhiya, lalawak ang sakop ng kanyang pinsala. Ngunit para sa isang tier 1 na gaya niya, isang himala na kung makontrol niya kahit kaunting bahagi ng apoy na ito. Kaya hindi niya kailangang pilitin ang sarili na balutin ang kanyang kamao tulad ng ipinakita ng presidente. Nabigla si Su Hong. Akala niya ay para lang sa paghigup ng enerhiya ang teknik na ito. Bakit hindi ito sinabi ng mga librong nabasa niya? Nagpatuloy si Wu, 7 ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Metal, kahoy, tubig, apoy, lupa, kidlat at hangin. May kanya-kanya itong lakas at kahinaan, pero sa larangan ng purong paninira, kidlat ang nangunguna, sumunod ang metal at pangatlo ang apoy. Ipinaiintindi niya na ang teknik na pwede nitong matutunan ay nakadepende sa kanyang natural na affinity. Naintindihan ito agad ni Su Hong at napagtantong maari palang pumili ng sariling landas na susundin. Naglabas si Wu ng crystal ball para subukan ang kanyang affinity.
Kapag mas malaki ang lumiwanag na bahagi, mas mataas ang potensyal nito. Normal sa isang practitioner ang 30% pababa, ngunit ang kay Wu ay nasa 80% na isang nakakabaliw na antas. Inaasahan ng babae na aabot ng 70% ang batang henyo. Hinawakan ni Su-hong ang bola, alam niyang isa siyang alamat kung tatalunin niya ang record ng presidente. Biglang nagliwanag ang bola ng nakakabulag. Napanganga si Wu. Puno ang crystal ball na nangangahulugang may 100% affinity si Su-hong sa apoy. Hinawakan siya ng mahigpit ni Wu. Alam ba niya kung anong ibig sabihin nito? Kaya niyang higupin ng enerhiya ng langit at lupa nang walang nasasayang kahit isang patak. Sa 80% ni Wu, 20% ng enerhiya ang nasasayang kapag nag-e-ensayo siya. At sa kabila nun, naging isa na siyang Tier 5 practitioner at nahawakan ng posisyon bilang presidente ng Star City branch. Pero sinigurado niya, mas malayo ang mararating ng binata kaysa sa kanya. Umamin si Wu na hindi niya inasahang may lilitaw na halimaw na henyo sa maliit na Star City tulad ni Su-hong. Habang nadiriwang siya, chill lang ang binata at puro thunder attribute ang nasa isip dahil ito ang trip niya. Sinubukan niya ito at nagwala ang liwanag ng bola hanggang sagad tulad ng nangyari sa fire attribute. Nanigas na parang rebulto si Wu, hindi makapaniwala sa nakikita ng sariling mga mata. Halos sumabog ang utak niya. 100% affinity sa dalawang magkaibang attributes si Su-hong. Hindi pa nga nakakabawi si Wu sa pagkabaliw, ibinagsak na ni Su-hong ang bomba. 100% rin ang wind attribute niya. Ilang minuto ang lumipas, parang naparalisa si Wu sa tindi ng nasaksihan. Ang totoo niyan, lahat ng attributes ay kayang gamitin ng binata at ang malala pa, puro 100% ang lahat. Buong buhay niya, akala niya isa siyang malakas na martial artist. Pero sa harap ng isang isinumpang henyo, na-realize niyang isa lang pala siyang hamak na tao. Biglang pumasok sa isip ni Wu nang labanan niya ang isang dambuhalang halimaw na sumisira sa syudad. Dito niya napagtanto, para durugin ang ganitong klaseng banta, kailangan nila ng isang halimaw na may mas nakakapanindig balahibong kapangyarihan. Lutang pa rin si Wu nang sabihin ni Su-hong na sayang naman kung thunder attribute lang ang papalakasin niya. Humingi agad ang binata ng tip para sa paggamit ng lahat ng guiding techniques. Binalaan siya ni Wu na limitado lang ang enerhiya ng tao kaya mas maigi kung isa o dalawa lang ang tutukan niya. Noong unang panahon daw, may isang baliw na sumubok aralin ng 7 techniques ng sabay-sabay. Pero matapos ang ilang dekada, naiwan siyang na-stuck sa Tier 1 martial practitioner. Pero pasaway talaga si Su-hong. Sinabi niyang hindi pa siya makapagdesisyon, kaya susubukan niya muna lahat para malaman kung saan siya pinakamalakas. Pumayag si Wu pero pinaalalahanan siyang huwag magsayang ng potensyal. Kasunod nito, binuksan niya ang usapan tungkol sa paparating na school exam. Nagtaka si Su-hong kung bakit napunta sa exam ang usapan. Ipinaliwanag ni Wu na mas lalong umiinit ang tensyon sa battlefield ng myriad races. Idinin pa niyang anumang oras pwedeng sumiklab ang madugong gyera sa pagitan ng sangkatauhan at ng mga halimaw. Dahil dito, ibinubuhos ng bawat bansa ang yaman nila para gumawa ng genius training camps at gusto niyang ipasok si Su-hong doon. Pero kailangan niyang makuha ang unang pwesto sa monthly exam para makuha ang slot. Bumigat ang dibdib ni Su-hong sa narinig. Bumalik sa alaala niya. Ang giyera ng myriad races ang pumatay sa kanyang mga magulang. Sa nag-apoy na determinasyon, nangako ang binata na ibibigay niya ang lahat. Hindi na niya hahayaang maulit ang bamungot ng nakaraan. Kailangan niyang maging pinakamalakas para protektahan ang mga mahal niya. Kinagabihan, umuwi si Su-hong para ibalita ang mga nangyari sa kanyang pamilya. Tuwang-tuwa sila nang malaman na malakas na ang kanilang pamangkin. Ipinagmalaki ni Su-hong na bilang isang Tier 1 martial practitioner, makakatanggap siya ng 10,000 allowance buwan-buwan. Sinabi rin niya sa kanyang tito na hindi na nito kailangang magpakamatay sa kakatrabaho. Halos maiyak sa tuwa ang kanyang tito at tinawag siyang haligi ng pamilya. Susundin na daw niya ang lahat ng sasabihin nito. Nang gabing yon, umakyat si Su-hong sa bubong para paganahin ang kanyang fire attribute. Nakapaglabas siya ng usok na patunay na nakatuntong na siya sa beginner stage ng guiding technique. Biglang lumitaw ang isang guiding technique panel sa kanyang status window, kumpirmadong natutunan na nga niya ito. Pero may napansin siya, may mga levels pala ang technique na ito. Nagulat siya kasi walang sinabing ganito si Wu. Dito niya na-realize na siya lang ang may kayang mag-level up ng mga guiding techniques na ito at lalong nag-apoy ang hype sa kanyang dugo. Kaso, hindi niya alam kung paano ito i-level up.
Naisip niya, pwede kaya itong ma-upgrade gamit ang kanyang mga martial Dao points? Dahil blanco pa siya sa ngayon, nagdesisyon siyang aralin na muna ang iba pang mga guiding techniques. Umupo si Su-hong at nag-focus ng malala, pero lumipas ang ilang oras, walay pa ring nangyari dahil nagbabangga ng 7 magkakaibang attributes sa loob niya. Naalala tuloy niya yung kwento ni Wu tungkol sa henyong na-stuck sa Tier 1. Kahit nasa kanya ang lahat ng 7 attributes, isa lang ang kaya niyang gamitin ng sabay. Kapag pinilit niyang isabay ang pangalawang attribute, bayolenteng nagkakasagupaan ang mga ito at bigla na lang naglalaho. Dahil alam niyang parehas ng aura ang Thunder at Fire, naisip niyang ipagsama ang dalawa. Lumipas ang ilang oras pero bigo pa rin ang ating astig na bida. Umabot na ng kinabukasan ang pagpupumilit niya hanggang sa wakas, napaamo rin niya ang kidlat at apoy ng sabay. Gumawa si Su-hong ng isang fireball na binabalot ng kidlat sa kanyang kamay. Solid ang ngiti niya dahil nagbunga ang puyat niya. Panahon na para i-test ang bago niyang lakas. Kinabukasan, astig siyang naglakad papuntang test field para subukan ang puwersa niya sa Tier 3 Combat Power Tester. Kung dati ay ginamit niya ang 5/10 ng kanyang lakas, 3/10 naman ang susubukan niya ngayon. Isang malupit na suntok ang pinakawalan niya at boom! Lumagpas sa 2,000 ang marka. Na yon lang na-gets ni Su-hong kung gaano na siya kahalimaw. Pinagsama niya ang puwersa ng apoy at kidlat para subukan ang limitasyon. Isang suntok ulit at wasak ang makina. Napagtanto ng binata na nakakakilabot ang kanyang lakas, ang pagsasanib ng 2 kapangyarihan ay nagbunga ng isang malagim na puwersa. Napaisip tuloy siya, paano pa kaya kung makuha niya ang lahat ng 7 attributes? Umuwi siya agad para subukang pagsamahin ng 3 pero pumalya ito dahil masyadong mahirap. Sinubukan na niya ang lahat na nakakabaliw na kombinasyon pero wala pa ring umuubra. Naisip niya, baka kailangan lang niyang itaas ang level ng guiding technique. At dahil bukas na ang monthly exam, alam ni Su-hong na kailangan muna niyang humakot ng sandamakmak na martial points. Kinabukasan sa loob ng eskwelahan, seryosong humarap si Lee sa mga estudyante. Inihayag na dahil sobrang delikado na ng sitwasyon sa frontlines, magkakaroon ng annual training camp para hasain ng malala ang mga piling henyo. Ibinida niyang umaapaw sa resources at rare pills ang camp at mga grandmasters pa ang magtuturo sa kanila. Ang catch, ang top 3 lang sa monthly exam ang makakapasok sa Elite Star City Training Camp. Halos magwala sa hype ang mga estudyante sa narinig. Pero si Su-hong, ibang plano ang tumatakbo sa isip. Mas iniisip niya ang Tier 7 Grandmaster. Biglang binalitan ang tropa ni Su-hong na martial practitioners na sina Liu at Chen Shan. Hindi makapaniwala si Su-hong. 10 araw lang siyang nawala pero nakapag-breakthrough na agad ang 2 bokong na ito. Nalaman nilang kinuha pala ng principal si Instructor Chen para bigyan sila ng special training. Kinwento pa ng tropa niya ang mga nakakabaliw na achievements ni Tu at Chen. Dahil dito, handa na silang magpatayan para sa top spot. Samantala, hinahanap pa rin ni na principal at Chen yung misteryosong estudyante. Akala tuloy nila, hindi taga rito ang halimaw na yon. Eksakto namang sumulpot si Jiang Ming sa school, kasama si Lian at Lie Ming. Lakas loob pa siya ng asar. Sabi niya sa principal, mukhang basurahan daw ang quality ng mga estudyante ngayon. Tinanong siya ng matanda kung anong pakay niya. Gusto raw niyang ipaspar ang 2 disipulo niya para turuan ng leksyon ang mga bata. Agad na gets ng principal na ipapahiya lang sila ni Jiang. Pero kapag umatras siya, para na rin siyang umamin na walang binatbat at puro basura lang ang buong school niya. Habang namomroblema ang principal, napansin ni Leon si Su-hong sa gilid. Bumulong agad ang loko kay Jiang para ituro ang binata. Napalingon din si Jiang at pagkakita niya kay Su-hong, muntik na siyang himatayin sa takot. Hindi niya inasahang nag-aaral pala ang halimaw na yon sa number 1 high school. Naisip agad ni Jiang na mas magandang umatras na lang. Walang laban ang mga alaga niya sa isang bangis na tulad ni Su-hong. Biglang bawi si Jiang at sinabing nagbibiro lang siya. Hindi raw kasi mapapantayan ng mga bobo niyang disipulo ang mga top tier students ng principal. Sasabog na sa galit sina Chen at Lee. Akala kasi nila ay sarkastiko lang itong pang-iinsulto. Pero hindi nila alam, may nakita lang talagang nakakakilabot na kapangyarihan si Jiang. Nagsimula na ang exam. Unang makakalaban ng bida natin ay isang lalaking nagngangalang Ping. Akala ng lahat ay tapos na si Su-hong dahil quasi-martial practitioner agad ang katapat niya. Inasar pa siya nitong kalaban kung handa na siyang sumuko. Pero bago pa matapos ang dakdak nito, hinampas na siya ni Su-hong sa sahig na parang basahan.
Nagulat ang buong paligid na one-shot lang naman niya ang isang quasi-martial practitioner. Akala sa isang iglap, nasa finals na siya. Litong-lito ang mga guro kung saan galing ang halimaw na ito. Sising-sisi tuloy si Lee dahil hindi niya napansin ang ganitong henyo. Biglang napaisip ang instructor. Pamilyar daw ang mukha ni Su-hong at parang nakita na niya ito dati. Samantala, nagpapatayan pa rin sina Chen Shan at Lee Tu para sa final spot. Dahil halos pantay ang lakas nila, mahirap hulaan kung sino ang aangat. Habang nagkakasakitan, tuloy pa rin sila sa trash talk-an kung sino ba ang number 1 at number 2 sa buong school. Biglang nilabas ni Chen ang fire attribute niya. Binalot ng apoy ang mga kamao niya, kaya napanganga ang mga manonood. Balieve na balieve ang crowd. Pangalawa kaya ang apoy sa thunder pagdating sa brutal na destructive power. Pero gumanti ng gulat si Tu at nilabas din ang metal attribute niya. Mas mabagsik ito kaysa sa apoy. Sumugod si Tu at pinaulanan ng mabibilis na atake si Chen. Ramdam ni Chen ang sakit ng mga suntok. Na-realize ng mga guro na nagtatago pala ng totoong lakas si Tu, kaya niya kayang pabagsakin si Chen. Bilib na bilib ang instructor kay Tu. 10 araw lang na mastery na agad nito ang attribute externalization at umabot pa sa minute subtlety level. Sabi pa ng matanda, tapos na ang laban. Dahil sa minute subtlety na ito, wala nang pag-asa si Su-hong na manalo sa finals. Sang-ayon din ang isa pang guro. May laban sana si Su-hong kung may guiding technique siya. Pero biglang pumusta ng 50,000 ang isang instructor kay Su-hong. Agad itong kinagat ng matanda. Ilang saglit lang, nagkaharap na sina Su-hong at Tu sa finals. Niyabangan pa ni Tu si Su-hong. Swerte lang daw siya at nakaabot sa finals nang hindi sila nakakalaban. Pero hanggang dito na lang daw ang swerte niya. Tahimik lang si Su-hong. Tuwang-tuwa siya sa loob-loob niya dahil sa wakas may matinong tao na siyang mabubugbog matapos kalabanin ang puro halimaw. Sabi ni Tu, dapat na maging proud si Su-hong bilang second best ng school. Mumisi si Su-hong at nagtanong, sino ang number 1? Sumugod si Tu at sumigaw, di ako. Ginamit ni Tu ang 5 resonance thunder rush fist na gumulat sa mga manonood. Sa halip na umiwas, tumayo lang si Su-hong para itest ang tigas ng katawan niya. Sumigaw ang mga estudyante sa referee na iligtas si Su-hong bago siya mamatay. Tumalon si Su-hong papunta kay Tu at nagsimula silang magpalitan ng mabibigat na suntok. Nagulat si Tu, kaya pala siyang sabayan ni Su-hong kahit walang special skill. Hindi nagpakabog si Su-hong. Naramdaman ni Tu na hindi biro ang binata dahil bawat suntok nito ay parang may bigat ng bundok. Tulalang lahat. Walang gamit na martial technique si Su-hong pero pantay ang laban nila. Napatunayan nilang hindi talaga pwedeng maliitin ang pisikal na lakas ng ating bida. Inisip ng instructor na may rare physique si Su-hong. Sobrang imposible kasi ang ganitong klaseng lakas. Tuwang-tuwa si Lee. Sa wakas, nagkaroon din ng halimaw na henyo ang school nila. Habang naglalaban, sinabihan ni Tu si Su-hong na wag umasa dahil siya pa rin ang mananalo. Nang makita ni Su-hong na desperado na si Tu, na-realize niyang kulang ang pisikal na lakas lang. Oras na para magseryoso at ilabas ang tunay niyang kapangyarihan. Mumiti si Su-hong at sinabing magseseryoso na siya. Total nilabas na rin ni Tu ang full power niya. Boom! Nilabas din ni Su-hong ang kanyang thunder attribute at sumugod. Nanigas sa matinding takot si Tu. Hindi niya inasahang may ganitong alas ang ating bida. Pati ang mga manonood ay litong-lito sa nangyayari. Napasigaw na parang palaka ang teacher nang makita kung gaano kalupit gumamit ng thunder technique si Su-hong. Ilang saglit lang, naramdaman ni Tu na unti-unti siyang dinudurog ni Su-hong. Mas malakas kasi ang thunder kaysa sa metal niya. Dito na pinakita ni Su-hong ang tunay niyang alas para tapusin ang laban. Nagpakawala siya ng brutal na 9 resonances na tuluyang bumasag kay Tu sa sahig. Natahimik ang buong paligid. Ngunit nang mapagtanto nila ang ginawa ni Su-hong, sumabog ang hiyawan ng mga estudyante. Ginamit niya ang 9 na resonances. Parehong napanganga sina Lee at ang instructor nang maisip nilang siya ang misteryosong estudyanteng nawala noon. Namangha ang principal at sinabing hindi lang siya isang henyo, siya ang nag-iisang dragon star ng kanilang eskwelahan. Napatawan ng kaba ang instructor, tiyak na manginig sa takot ang mga mayayamang henyo sa training camp kapag nakaharap nila ang halimaw na ito. Para siyang isang mabagsik na dragon na nakatakdang lumipad sa kalangitan at hindi para makulong sa isang maliit na lawa. Sumang-ayon ang principal. Nakatadhana si Su-hong na yanigin ang buong mundo
hindi lang ang maliit na Star City. Kinagabihan, umuwi si Suhong na may maangas na ngiti. Nang tanungin kung sino ang naging rank 1, taas nun niyang sinabi na siya ang nagwagi. Agad nagtanong ang tiyuhin niya kung papasok na siya sa training camp at walang pag-aalinlangang sumagot siya ng oo. Biglang may malakas na kumatok sa kanilang pinto. Nang buksan nila ito para silipin, bumungad ang isang matapobreng babae na nagpakilalang ina ni Linyan mula sa eskwelahan ni Suhong. Dahil top 3 lang ang ipapadala sa camp at bagsak sa rank 4 ang anak niya, may kapal na mukha siyang alukin si Suhong na ibenta ang pwesto nito. Naglabas siya ng 30,000 UN na akala mo'y malaking kayamanan at nag-utos sa pamilya na tanggapin ang pera. Inakala niyon luluhod sila sa pera pero nanlamig ang tingin ng pamilya sa kanya. Dahil sa inis, nanakot siya na isang madugong labanan ang camp kung saan maraming namamatay. Dagdag pa niya, ang mga kasali rito ay kumakain ng high-grade pills na parang candy at ginagamit nila ang mga high-tier techniques na parang wala lang. Nang marinig ito, binalot ng matinding takot ang ina-inahan ni Suhong. Pilit niyang tinanong ang binata kung buwis buhay nga ba ito, gaya ng sinabi ng babae. Ngunit kalmadong inawat ng tiyuhin ang takot na takot niyang asawa. Tiningnan niya si Suhong at tinanong kung kaya ba nitong panatilihing ligtas ang sarili. Nang mangako ang binata, laking gulat ng babae na naniwala ang tiyuhin. Taas nung ipinaalam ng lalaki na desisyon ito ng bata, kaya buo ang tiwala niya rito. Dagdag pa niya, wala siyang karapatang ituring na pamilya si Suhong kung hindi siya maniniwala sa kakayahan nito. Walang atubiling isinara nila ang pinto sa mismong pagmumuka ng matapobreng babae. Napahiya at nanggagalaiti siyang umalis habang isinisigaw sa pamilya na siguradong mamamatay si Suhong doon. Nang makaalis ang asungot, humingi ng tawad si Suhong dahil itinago niya ang panganib na naghihintay. Mumiti lang ang tiyuhin at sinabing ayos lang yon. Sinabi niyang kahit mukha siyang barumbado, mas edukado siya at mas naiintindihan niya ang bigat ng training camp. Dagdag ng tiyuhin, dahil determinado na ang binata sa haharapin nito, handa siyang sumuporta hanggang huli. Binatukan ng tiyahin ang asawa bago sinabi kay Suhong na ang mahalaga lang sa kanila ay makauwi siyang ligtas. Sa ilalim ng mga bituin, umakyat si Suhong sa bubong upang pag-isipan ang madugong landas na tatahakin niya. Ramdam niya ang pag-aalala ng kanyang pamilya kaya hindi niya pwedeng bigin ang mga ito. Kailangan niyang maging isang halimaw sa lakas para protektahan ang tahimik nilang buhay. Binuksan niya ang kanyang status window. Mayroon siyang 285 DO points. Ngunit kulang pa ito para sa kanyang inaasam na kapangyarihan. Dahil hindi niya alam kung anong klaseng mga halimaw ang makakaharap niya sa camp, pinili niyang tutukan ang kanyang physical combat power. Ibinuhos niya ang points sa kanyang mortal na katawan. Matapos ang nakakawasak na sakit, natanto niyang 35% pa ang kulang bago maging 100. Ngunit laking gulat niya nang umabot sa level 2 ang kanyang Thunder at Heavenly Flame techniques. Inisip niyang ilang araw pa lang niyang sinasanay ang guiding techniques. Pero heto't lumakas na agad. Napaisip siya kung may kailangan pang gawin o kung ganito lang talaga kabilis mag-level up ang attributes gamit ang guiding techniques. Dahil dito, nagpa siya si Suhong na itulak ang kanyang sarili sa mas mataas na lebitasyon. Pagsapit ng madaling araw, tagumpay na naabot ni Suhong ang level 3 sa parehong attributes. Umakyat din ng 3 puntos ang kanyang Vital Blood Technique. Nang handa nang umalis ang binata, mahigpit siyang pinagsabihan ng kanyang tiyahin na mag-ingat at agad tumakbo pa uwi kung manganib ang buhay niya. Ngunit nag-aalab ang tiwala ng tiyuhin na magtatagumpay ang binata. Inutusan niya si Suhong na pumasok sa training camp upang durugin ang lahat at maging rank 1. Pag-alis ng binata, bumagsak ang matapang na mukha ng tiyuhin at bakas ang matinding kaba. Ilang sandali pa, huminto si Wu sa tabi ni Suhong at inaya siyang sumakay. Inilagay ng binata ang kanyang sibat sa likod ng nakakabaliw na pulang convertible na kotse. Habang humahataw sila sa highway, tinanong ni Suhong kung bakit gusto siyang makita nito. Seryosong tumingin si Wu at sinabing may mabibigat na babala siya tungkol sa impyernong papasukan ng binata. Bilang presidente ng asosasyon, may hawak siyang mga sikretong impormasyon tungkol sa ibang kasali. Ibinunyag niyang may mga martial practitioners na kasali na malapit nang makaapak sa Tier 2. Dagdag pa niya, ang pinakamahinang teknik na gamit ng mga halimaw roon ay nasa B-rank techniques. Nang marinig ito, sa halip na matakot ay mas nag-alab ang dugo ni Suhong dahil madali lang siyang makakakopya ng mga nakakabaliw na B-rank techniques. Inamin ni Wu na si Suhong na ang may pinakamalupit na talentong nakita niya, ngunit pinaalala niyang kulang siya sa yaman
at kagamitan kumpara sa mga mayayamang henyong makakaharap niya sa camp. Pinayuhan niya itong huwag magpatinag sa mga hadlang sa camp dahil ang nag-aalab niyang talento ay sapat na para baliktarin ang tadhana. Nagpasalamat si Su Hong sa babala at lihim na napanganga si Wu dahil nanatiling kalmado ang binata kahit alam nitong papasok siya sa pugad ng kamatayan. Kinalaunan, sakay ng isang sasakyan ang 3 pambato ng Star City High kasama ang principal at tinatahak nila ang nakakasindak na Tianlin Mountain Range. Bakas ang takot ni Chen dahil sa delikadong lokasyon, pero pinakalma sila ng principal at sinabing isang grandmaster ang nagbabantay sa kanila kaya walang mabagsik na halimaw ang makakalapit. Konektado ang kabundukang ito sa ibang syudad at tirahan ito ng mga halimaw na kasing lakas ng rank 7 grandmasters. Walang tigil ang patayan ng mga halimaw rito at sobrang bagsik nila kumpara sa iba. Kahit ang isang tier 2 martial artist ay manginginig sa takot bago tumuntong sa isinumpang bundok na ito. Habang bumibiyahe, ramdam ng mga estudyante ang mabibigat na presensyang nakatitig sa kanila mula sa dilim. At tama sila, pinalilibutan sila ng mga gutom na halimaw. Maduguman ang labanang naghihintay, isang maangas na ngiti ang sumilay kay Su Hong. Ang impyernong ito ang magpapalabas ng tunay niyang lakas. Pagdating nila sa tagpuan, madami na palang nauna. Nakatitig ang mga estudyante na parang mga uhaw na vampira. Nang mapansin ni Su Hong na kinakabahan ang mga kasama, umangas siya at pinasunod sila. Taas no silang naglakad papuntang temporary camp kung saan sinabihan silang maghintay hanggang makumpleto ang lahat. At kahit kumpleto na sila, may matinding entrance exam pa palang magaganap. Nagulat dito si Su Hong, pero bago pa siya makareklamo, dumating na ang mga bigaten ng akademya. Bumaba sila mula sa mga nagagarbong sasakyan. Ang babaeng may pulang buhok ay si Yao Yan, isang spirit reader. Ang mayabang na nakaputi ay si Lin Xing, mula sa mayamang pamilyang Lin. Ang pangatlo ay anak ng City Lord na si Tanuo na may 95% fire affinity. Sila pala ang mga halimaw na henyong nabanggit ni Wu. Numisi si Su Hong. Gusto niyang subukan kung totoo nga ba ang mga yabang na mga ito. Nagsalita na ang opisyal para ilatag ang malupit na patakaran. Ang tunay na kampo ay nasa kabundukan, 30 kilometro ang layo mula sa kanila. Kailangan nila ng token para makapasok at ang mga token na ito ay nakabaon sa katawan ng mga halimaw. May 8 oras naman sila para takbuhin ang 30 kilometrong impyerno na iyon. Mukhamang madali ang 8 oras, sangkatutak na panganib naman ang sasalubong sa kanila sa daan. Pero imbes na matakot, natuwa pa ang loko. Perfect chance daw ito para makapag-farm ng mga halimaw nang walang limitasyon hanggat aabot siya sa takdang oras. Isang duwag na estudyante ang nagtanong, paano daw kung makatagpo sila ng halimaw na di nila kaya? Walang awang sumagot ang opisyal na malas niya at tanggal na siya. Pero may sasagip naman daw sa kanila. Nagwala ang mga estudyante. Paano kung minalas ang malakas tapos pumasa ang mahina dahil lang sa swerte? Pinatahimik sila ng opisyal. Ganyan talaga ang buhay. Minsan yung pinakamagaling ay namamatay ng maaga. Kaya mag-ingat sila kung ayaw nilang matigok ng high level na halimaw. Pero dagdag niya, mga duwag lang ang nagtatago. Sumang-ayon ang isang mayabang na estudyante, sinabihang magpakamatay na lang sa basurahan ang mga naduduwag. Napikon ng isang nakarinig at sumigaw na bubugbugin niya ang mayabang na iyon hanggang mamatay. Bawal daw magpatayan sa base, pero pagdating sa kabundukan, pwede na silang magpatayan kahit kailan nila gusto. Malayang mangagaw ng token o mambugbog ng kapwa estudyante kung trip lang nila yung muka nung isa. Dito na gets ni Su Hong ang pagkabrutal ng exam. Gusto nilang magpatayan ang mga estudyante. Tiyak na kalahati agad ang matatanggal bago pa man makarating sa kampo. Kuminang ang mga mata ni Su Hong. Ibig sabihin, sandamakmak na puntos ang makukuha niya kung bubugbugin niya ang mga kasama. Pinatigil na ng opisyal ang daldalan. Isang malakas na pito ang umalingaw at nagtakbuhan na parang mga hayop ang lahat papasok sa gubat. Ang dalawang nagkainitan kanina ay nagpang-abot agad. Walang sinayang na oras, nagsapakan agad sila. Parehas silang may angas at halos pantayang lakas. Mula sa taas ng puno, nanonood lang si Su Hong. Nadismaya siya. Ito na ba yung mga tinatawag nilang henyo? Ang hihina naman. Mas maganda pang maghunt na lang siya ng mga halimaw kaysa manood sa mga basag ulerong ito. Aalis na sana siya nang marinig niyang nilalait ng dalawa ang mga mahihirap. Nag-iba ang timpla niya. Kumuha siya ng pamalo at matapang silang nilapitan para awatin. Niyaya niya ang mga ito na pagtripan siya, pero puro panglalait lang ang isinagot ng mga siraulo. Wala daw silang panahong makipaglaro kundi basagin ang mukha niya.
Ngumisi si Suhong at sinabing mali ang intindi nila. Gusto niyang pagtulungan nila siyang bugbugin. Sumugod sa galit ang lalaking naka-blue uniform, pero isang malutong na palo sa tiyan ang inabot niya. Tumalsik ang gago palayo. Nanlaki ang mata ng kasama niya. Pantay ang lakas nilang dalawa kanina, pero isang tira lang ni Suhong, tumba na agad ang kalaban. Nakatanga pa siya nang biglang sumugod si Suhong sa mismong harapan niya. Isang malakas na hampas sa ulo ang tumapos sa kanya. Matapos silang bugbugin, sinabi ni Suhong na parusa yon sa pangmamalit nila sa mga ordinaryong tao. Napanganga ang mga bantay sa control room. Paanong na one-shot ng isang hamak na commoner ang dalawang magagaling na estudyante. Tinanong nila kung tanggal na ba ang dalawa. Pero sagot ng boss, hanggat walang humingi ng saklolo, tuloy pa rin ang laro. Pagkagising ng dalawa, halos sumabog sila sa galit at kahihiyan. Nagdahilan pa ang mga mahihina na natalo lang daw sila dahil minalit nila si Suhong. Dahil isa na ang kaaway nila, nagkampiyan ng dalawang asong ulol para makaganti kay Suhong. Kinuha nila ang pamalong ginamit sa kanila bilang armas. Samantala, si Suhong ay busy ng nagkakatay ng mga halimaw. Sinalubong siya ng isang grupo ng mga mababangis na baboy ramo. Sumugod ang mga ito, pero isang pitik lang ni Suhong, hiwa-hiwa silang lahat. Matapos silang tapusin, may napansin ang bida natin. Dati, 12 ng martial daw points ang nakukuha niya sa isang martial practitioner. Pero simula nang lumakas siya, unti-unti nang lumiit ang bigay na points. Siya kanya naalalang, kailangan pala niya ng mga token. Biniyak niya ang mga baboy ramo, pero walang token. Walang dalang token ng mga low-level na basura, kaya na-gets niyang nasa mas matitinding halimaw nakatago ang mga ito. Makalipas ang 30 minuto, napansin ni Suhong na naglaho na ang mga mahihinang halimaw sa paligid niya. At doon niya nakaharap ang isang rank 1 Phantom Night Tiger. Walang pag-aatubili, inihampas niya ang sibat dito at walang awang tinuhog ang ulo ng halimaw. Nakakuha si Suhong ng 35 puntos. Sisiw na lang ang rank 1 beast sa level niya ngayon. Ang tanging dasal niya na lang, sana may token sa loob ng tigreng ito. Pagkatapos halukain ang laman loob ng halimaw, nauha rin ni Suhong ang token. Boom! Kumpirmadong nasa loob ng matataas na level ang mga premyo. Inabot siya ng 3 oras bago makakita ng high level na kalaban. Kaya gets na niya, habang papasok sa bundok, palakas ng palakas ang mga halimaw. Pero paunti ng paunti ang bilang. Naisip ni Suhong ang diskarte, mas mabilis pumuntos kung mga low-level na kalaban ang uubusin niya dahil sobrang daming pwede i-hunt. Quantity over quality ang laro ngayon. May 5 oras pa sa assessment, kaya desidido siyang i-max out ang mortal body niya. Seryosong mode on, nilamas ni Suhong ang buong gubat at nilipol ang mga halimaw na parang damong ligaw. Matapos basagin ang sandamakmak na halimaw, nakasalubong din siya ng isang malupit na oso na isang high-level beast. Pero basic pa rin sa kanya ang kalaban na ito. Sinuntok niya ang oso papunta sa puno at sinugod na parang baliw. Isang nakakakilabot na lalaking may dalang malagim na suntok lang ang nakita ng kawawang halimaw. Sa sobrang lakas ng impact, nawasak ang puno sa likod at tuluyang nategi ang dambuhalang oso. Tuwang-tuwa ang loko sa progress niya. Na yung 60% na ang mortal body niya, kayang-kaya niyang bumasag ng rank 1 mid-stage beast gamit lang ang purong lakas. Napansin niyang may 254 martial daw points na siya. 100 points na lang at i-max out na niya ang kanyang mortal body. Dahil 3 oras na lang ang natitira, nag-grind ng todo si Suhong para sa points. Bigla na lang may kakaibang ingay sa di kalayuan na pumukaw sa atensyon niya. Isang dambuhalang gintong, halimaw ang biglang lumitaw sa itaas niya. Napaisip tuloy siya kung anong klaseng nilalang ito. May kutob na siya, ito ang maalamat na Golden Rock Beast King. Nakatitig lang siya sa halimaw nang bigla nitong pakawalan ang nakakapanindig balahibong aura nito. Napakapit ng malupit si Suhong sa kanyang espada habang nanginginig ang mga binti para hindi siya tangain ng shockwave. Napilitan siyang tumalon sa likod ng bato para lang matakasan ang halimaw na aura ng Beast King. Dahil dito, sampal sa mukha ni Suhong na mahina pa rin talaga siya kahit pa masyado siyang nagmamarunong at mayabang nitong mga nakaraan. Basag ang trip niya pero magandang reality check ito. Sa harap ng mga totoong halimaw, isa lang siyang maliit na langgam. Biglang may napansin siyang bulang liwanag sa malayo at mukha itong tao. Ang taong ito ay walang iba kundi ang rank 7 Grandmaster na si Chin Tiani. Astig na sinabi ni Chin sa halimaw na hihiramin muna niya ang teritoryo nito para makaalis. Pero pumalag ang beast, kailan daw siya pumayag na ipagamit ang lugar niya? Aba, nagmamalaki pa?
Walang paligoy-ligoy na sinabi ni Chin na bubugbugin na lang niya ang halimaw hanggang sa umiyak ito sa pagsuko. Sumugod si Chin at binigyan ng halimaw ng malutong na suntok kaya napasigaw ito sa sakit. Pero pingatahimik siya ng Grandmaster dahil hindi pa daw siya tapos. Pinaulanan ni Chin ng nagliliyab na suntok ang katawan ng Beast para iparating kung sino ang siga. Nang makontento sa pambubugbog, pinagtabuyan niya ang halimaw at sinabing wag na siyang pagulitin. Inutusan niyang maglaho na agad ang Beast King dahil siya na ang bagong hari sa lupain nito. Tumakbo ang duwag na Beast King habang bumabanta ng rematch. Pero pinatahimik na lang siya ni Chin sa dami ng dada. Gamit ang kanyang overpowered na aura, nag-broadcast si Chin sa lahat ng applicants, nagpakilala at sinabing siya ang boss ng assessment na ito. Siniguro niyang chill lang sila dahil poprotektahan niya ang lahat. Dahil sa angas ni Chin, biglang tinaas ni Suhong ang standard ng mga goals niya. Pagbalik ni Chin sa kampo, sinulubong siya ng mga instructors. Pinuri nila ang Grandmaster sa sobrang lakas nito dahil napaluhod niya ang Golden Rock Beasting na sikat sa matinding physical na lakas. Pinatigil ni Chin ang bulahan at niyaya sila sa control room para silipin kung sino ang mga halimaw na nakatagal sa aura ng Beast. Pagkapasok sa control room, pinanood nila ang replay ng mga nangyari nung sumabog ang nakakamatay na aura ng halimaw. Napansin ni Chin na hindi na tinag si Tanuo sa aura. Hiningi niya ang info nito at binasa agad ng isang instructor ang file ng binata. Nagulat si Chin nang malamang anak pala si Tanuo ng City Lord na kilala sa pag-produce ng mga walang kwentang supling. Di makapaniwala si Chin na nakabuo rin sa wakas ng matinding anak ang tarantado. Sa kabilang banda, ginamit ni Singi ang kanyang malupit na footwork para takasan ng aura. Ayon sa report, may 96% affinity siya sa wind attribute. Habang si Xiao na telekinetic, kinaya ang aura gamit ang kanyang matinding mental powers. Believe si Chin sa angas ng tatlo, pero gusto niyang malaman kung may iba pa bang tibay na nakatagal sa presensya ng halimaw. Sinimulang basahin ng assistant niya ang mga pangalan ng mga malulupit na estudyanteng hindi na tinag sa aura. Matapos ang isa na nakakaantok na listahan, sinabi ng assistant na lahat ng binanggit niya ay may tier 1 strength kaya di sila hinimatay sa aura. Hindi bilib si Chin kasi puro mayayamang pamilya galing ang mga iyon. Ang gusto niyang makita ay kung may normal na estudyanteng umubra sa aura ng Beast. Ipinaliwanag ng assistant na nasa early stage tier 1 pa lang ang mga estudyante mula sa ordinaryong eskwelahan. Sisimulan na sana niyang halukayin ang Star City High pero pinatigil siya ni Chin. Sapat na daw dahil puro hype lang naman ang eskwelahang iyon. Biglang nahagip ng isa pang instructor si Suhong sa screen na nagpapakawala ng lupit sa mga monsters. Kakatapos lang nito sa aura pero may lakas pang mag-hunt. Chinek ng lady instructor ang file at bigla siyang naniga sa takot. Isa palang pambihirang halimaw si Suhong na galing sa Star City High. Akala ng kasamahan niya ay nag-iinarte lang ito, kaya inagaw niya ang report para tingnan kung anong meron. Biglang nagka-brain freeze ang kasama. Nagtaka si Chin kung bakit nanginginig sa isang papel ang dalawang tier 5 martial artist na ito. Hinablot ni Chin ang report pero siya man ay muntik ng manginig nang makita ang halimaw na stats ni Suhong. Halos hindi niya mapaniwala ang tao pa ba itong si Suhong. May affinity siya sa lahat ng attributes, kaya ibang level na ng halimaw ang kaharap nila. Nakasulat sa report lahat ng kayang basagin ni Suhong at mas nakakabaliw pa, kinakultivate niya ang lahat ng 7 attributes ng sabay-sabay. Nanginginig sa sobrang hype si Qin. Sino ba naman ang mag-aakala na may usbong na isang halimaw na talent mula sa Tagong probinsya? Napasigaw si Qin na nakuha na nila ang pinakamatinding jackpot ng milenyo, pero may napansin siyang isang nakakabaliw na detalye. Umabot lang sa 120 points ang vitality ni Suhong. Para sa isang henyo, napaka-imposible nito. Ipinaalala ng babaeng instructor na pinagsasabay ng binata ang 7 magkakaibang attributes. Halos sumabog ang utak ng lalaki. Kaya pala hindi makausad si Suhong. Kahit siguro Diyos ay masisira sa ganitong paraan. Hindi ba itinuro sa kanya ni Wu ang tamang landas? Sakto namang dumating ang isang assistant upang ibalita na nagsisimula ng dumagsa ang mga bagong estudyante. Lumabas agad si Qin. Tulad ng inaasahan, ang 3 super geniuses ang unang nakatapak sa kampo, 6 na oras lang matapos ang exam. Sunod-sunod na ring dumating ang ibang mga pumasa. At nang pumatak sa huling 30 minutes ang orasan, nakarating na ang lahat ng mga halimaw na aplikante. Maliban lang sa isang tao, si Suhong. Para sa mga nandun, ang sinumang wala pa sa huling 30 minutes ay walang karapatang tumuntong sa training camp.
habang si Chin naman ay unti-unti nang kinakabahan kung nasaan na ang binata. Halos mamatay sa kaba si Chin dahil baka tuluyan nang mawala ang nag-iisang brilyante na bago pa lang niyang natuklasan. Sa huling patak ng oras, isang anino ang lumitaw sa malayo. Lumabas na si Su-hong. Masyado siyang na-addict sa pag-farm ng points kaya nakalimutan niya ang oras. Dahil sa walang awang pagpatay, naligo siya sa dugo at laman ng mga halimaw. Pinagtawanan lang siya ng ibang aplikante. Akala nila ay hirap na hirap ang binata kaya mukha siyang basurahan. Nakapasok din ang dalawang mahinang nilalang na may galit sa kanya. Pero napagdesisyonan nila ang hintayin ang training camp bago gumanti ng malala. Nang pumalo ang 8-hour mark sa orasan, tinipon ng opisyal ang lahat. Ang sinumang wala sa linya sa mga oras na yon ay otomatikong bagsak. Dahil kumpleto na ang lahat, napagpasyahan niyang ilapag na ang mga nakakabaliw na patakaran ng impyernong training camp. Inilantad niya ang mga astig na pasilidad sa kampo. Narito ang Gravity Training Room, Footwork Training Room, Beast Combat Zone at ang maalamat na Martial Arts Pavilion. Sa loob daw ng Martial Arts Pavilion, maaari silang makipagpalit ng mga matitinding techniques, magic pills at mga sandata na aabot hanggang A rank. Mumiti si Su-hong. Hindi siya nagkamali sa pagpasok sa kampong ito. Pero bago magamit ang mga iyon, kailangan nilang sunugin ang kanilang contribution points na may isang paraan lang para makuha. Ang kaisa-isang paraan para makalikom ng points ay ang paglusot sa mga nakamamatay na training courses. At kapag nadurog mo ang mga record, may naghihintay na mga nakakabaliw na pabuya. Dahil palalim na ang gabi, pinalaya na ng opisyal ang mga aplikante para matulog. Pero maaari ring magpakamatay sa insyaya ang sinumang gustong lumakas agad. Inakay niya ang mga sugatan patungo sa dormitories habang si Su-hong ay tahimik na naglakad papunta sa kanyang lungga. Laking tuwa ni Su-hong nang makitang solo niya ang kwarto. Walang epal na manonood sa kanyang pag-cultivate. Umupo siya sa kama. Panahon na para i-max out ang kanyang mortal na katawan gamit ang mga naipong martial points. Ibinuhos ni Su-hong ang lahat ng points sa system. Isang nagbabagang init ang sumabog na halos gawing lava ang buo niyang katawan. Pero sa huli, naging matagumpay ang kanyang ebolusyon. Isang maladyos na enerhiya ang nanalaitay sa kanyang mga ugat na pilit niyang kinontrol para hindi sumabog. Nang matapos ang proseso, naramdaman ni Su-hong ang nakakabaliw na bigat ng kanyang bagong lakas. Isa itong sarap na walang katumbas. Pagbukas niya ng status window, isang malupit na titulo ang sumalubong sa kanya, ang Overlord Body. Ito ang pinakamalakas na pisikal na anyo, pero dahil 0% pa ang kanyang spirit tier, alam niyang mas lalakas pa ang halimaw na teknik na ito. Napangisi si Su-hong sa tindi ng kanyang bagong katawan. Panahon na para subukan kung gaano kaimba ang taglay na lakas ng Overlord skill na ito. Hinawakan ni Su-hong ang kanyang sibat para lumabas at mag-ensayo, ngunit isang gulat ang bumungad sa kanya. Nadurok ang sandata sa isang simpleng hawak lang. Napabuntong hininga si Su-hong dahil sobrang mahal ng mga crank alloys. Sa kanya naalala, hindi nga pala niya yung binili, kundi pinulot lang sa tabi-tabi. Napagtanto niyang kailangan niyang mag-ipon ng malaking contribution points sa lalong madaling panahon para makakuha ng A-rank alloy na sibat. Naisip ni Su-hong kung ilang libong kilo kaya ang kaya niyang buhatin sa pamamagitan ng weighted vests para humakot ng mabilisang points. Samantala sa bodega, naglalakad si Tanuo na may suot na 3-ton weighted vest. At ang angas ng loko, magaan pa raw ito. Nanlaki ang mga mata ng ibang aplikante sa ipinakitang halimaw na lakas ni Tanuo. May karapatan silang manginig sa gulat. Ang isang normal na tier 1 martial artist ay hanggang ilang daang kilo lang ang kayang buhatin. Kahit sina Xiao at Sing ay napanganga sa kakaibang lakas ni Tanuo. Maging si Chin na nanonood mula sa control room ay bilib na bilib sa taglay nitong brute strength. Tinanong ng babaeng assistant si Chin kung kailan nila haharapin si Su-hong para ipaliwanag ang sumpa ng pagsasabay sa 7 attributes. Sumagot si Chin na hindi nila ito pwedeng diretsuhin. Masyadong mataas ang pride ng mga henyo at kapag pinagsabihan mo ng direkta, siguradong papalag ang mga yan. Plano ni Chin na gumamit ng maruming taktika para ipamuka sa binata na mali ang landas nito. Binalingan niya ang isang kasama at tinanong kung handa na ba ang mga atake para sa night raid. Sagot ng lalaki, kailangan pa nila ng kaunting oras. Medyo mahirap kasing ihanay ang lakas ng mga atake based sa nakakabaliw na antas ng mga estudyante. Ipinaalala niya kay Chin na kakatapos lang ng exam. Kung bubulabugin agad sila sa gabi, siguradong masisira ang mga ulo ng mga estudyante. Pero walang pake si Chin. Inutusan niya ito magpadala ng isang late tier 1 martial artist para kay Su-hong. Gusto niyang madurog ng tuluyan ang pagkatao ng binata.
Kapag nabugbog at gumapang na sa lupa si Su Hong, sa kanya ipapaliwanag ang sumpa ng pag-cultivate ng 7 techniques para mag-iisang masunuring estudyante ang binata. Kinabahan ang mga assistants dahil baka mabasad ang dao ni Su Hong, pero iba ang pananaw ni Chin. Giit niya, ginagawa niya ito para iligtas si Su Hong. At kung mawasak man ang kanyang Dao Heart, ibig sabihin lang noon ay isa siyang walang kwentang basura. Nang gabing iyon, lumabas si Su Hong sa kanyang kwarto. Nakita niya ang kawan ng mga aplikante na nakabuntot kay Tanuo, papasok sa gravity room para mag-ensayo. Dahil nakikichismis ang lahat kay Tanuo, naging solong pag-aari ni Su Hong ang buong bodega. Sa loob ng isang kahon, natagpuan niya ang scoring bracelet na mandatory sa bawat aplikante. Sinuot niya ito at diretsong naglakad papunta sa mga weighted vests. Nanlaki ang kanyang mga mata, ang pinakamabigat na vest sa kwarto ay pumapalo sa 10 tons. Isang bigat na wawasak sa kahit sinong normal na tao. Anong klaseng materyales ba to? At sinong siraulo ang magsusuot ng ganito kabigat na gamit? Sinubukan niya itong isuot, pero literal na nakakadurog ng buto. Kahit ipilit pa niya, siguradong wasak ang katawan niya sa bigat. Kaya naman, sinuot ni Su Hong ang 5-ton na vest na parang papel lang sa kanya. Tumakbo siya sa paligid at tamang-tama lang ang bigat para sa halimaw na tulad niya. Gusto niyang makita kung anong pinili ni Natanu. Wala siyang ideya na milya-milya na ang agwat ng lakas niya sa kanila. Akala niya ay mas malakas pa rin sila sa kanya, kaya pumunta siya sa training ground nila para magnakaw ng ilang galawan. Samantala, nagwawala ang ibang aplikante dahil kay Tanuo. Pumasok siya sa gravity room ng may 3-ton vest at sinet pa sa ×2 ang gravity. 6 na tonelada ang pinaglalaruan niya. Kahit hirap na siya, astig pa rin ito sa paningin ng mga mahihina. Nang malaman ito ni Su Hong, napagtanto niyang minalit niya ang sarili niyang katawan. Maya-maya, dumating sina Chen at Tu para tanungin kung bakit hindi pa siya pumapasok. Takot ang dalawa, ayaw nilang mapahiya sa loob dahil mga halimaw ang mga kalaban nila sa training na ito. Dahil naduduwag sila, si Su Hong na mismo ang pumasok. Nagulat ang lahat. Para sa kanila, isa siyang baliw na naghahanap ng sakit ng katawan. Akala pa ng iba ay wala siyang suot na weighted vest dahil nakatago ito sa ilalim ng kanyang jacket. Patuloy ang pambabastos nila pero deadma lang si Su Hong. Napakamahal ng mga gravity room na ito kaya mga mayayamang pamilya lang ang nakakagamit nito. Na yung libre niya itong magagamit, hinding-hindi niya palalampasin ang swerteng ito. Dahil may suot siyang 5-ton vest, ang ×2 gravity ay magiging 10 tonelada. Gusto niyang magtagal, kaya sinet niya muna ito sa 1.5. Kahit ganun, sapat na ang bigat nito para halos lumuhod siya sa sahig. Namimilipit siya habang tinatawanan ng mga tanga sa labas. Akala nila ay wala siyang vest kaya nagiinarte lang siya sa 1.5. Tingin nila sa kanya ay isang mahinang basurahan. Sa halip na magpasikat, umupo si Su Hong. Nagsimula siyang mag-cultivate sa ilalim ng nakakadurog na puwersang ito. Makalipas ang 2 oras, nag-level up ang lahat ng attributes niya maliban sa kidlat at apoy. Tumaas pa ang vitality niya mula 126 pa 130. Napangisi siya. Kung ganito kaganda ang bigay ng gravity room, paniguradong may magagandang pabuya rin ng ibang kwarto. Pinilit niyang tumayo. Nang makabangon siya, muli siyang pinagtawanan ng mga mayayabang aplikante sa labas. Dahil sa sobrang init, hinubad niya ang kanyang jacket. Dito na nanlaki ang mga mata ng mga tsismoso. May suot pala siyang weighted vest. Pero minamaliit pa rin nila siya. Walang tagang vest, kaya hula nila ay nasa 500 kilograms lang ito pababa. Para sa kanila, malakas siya, pero hindi niya pantay si Tanuo. Tamang-tama naman, lumabas si Tanuo at agad siyang pinalibutan ng mga sipsip niyang tagahanga. Lasog-lasog ang katawan ni Tanuo matapos ang 2 oras sa loob. Binitawan niya ang kanyang vest at nagyabang ng kanyang mga kalamnan sa harap ng lahat. Nilapitan siya ni Sinyi. Inamin nitong halimaw si Tanuo sa lakas, pero hinamon niya ito sa agility room para ipakita kung sino ang tunay na boss. Sumuko agad si Tanuo sa pabilisan dahil sa wind attribute ni Sinyi. Nang marinig ni Su Hong ang tungkol sa A-rank movement techniques, naging interesado siyang manood. Nakisanib si Su Hong sa kumpol ng mga tao para silipin ang A-rank flying swan cloud technique ni Sinyi. Nga ang lahat ng iset ni Sinyi, ang hirap sa sagad. Ang galawan niya ay parang sumasayaw sa hangin. Sa sobrang kinis ng galaw niya, may mga talulot pa ng bulaklak na lumitaw. Pero si Su Hong, kinopya agad ng sistema niya ang teknik. Walang pag-aalinlangan, sinimulan niyang gayahin ang mga hakbang. Nang makita ito ng mga epal, muli siyang pinagtawanan. Ano raw bang kalokohan ang ginagawa niya? Imposible raw matutunan ang flying swan sa pamamagitan lang ng panonood.
Dedma ulit si Suhong. Ipinagpatuloy lang niya ang kanyang ensayo. At habang gumagalaw siya, patuloy nga tumataas ang kanyang mastery level. Wala pang isang iglap, inabisuhan siya ng sistema na pumasok na siya sa beginner stage. Tuwang-tuwa si Suhong sa bago niyang A-rank technique. Kaso, medyo corny at sobrang papansin ng mga galawan kaya nakakahiya itong gamitin. Dahil hindi pa niya nakikita ang orihinal na bersyon, literal na kinopya lang niya ang kaartehan ni Singi. Bumalik siya sa wisyo. Ngayong nakuha na niya ang galawan, wala nang kwenta kung papasok pa siya sa agility room. Plano niya sanang dumiretso sa Fierce Beast room para manghuli ng halimaw at mag-ipon ng points. Pero bigla niyang napansin na nakatitig na sa kanya ang lahat. Lumingon siya at narinig ang mga usapan. Masyado raw maangas ang galawan niya. Dito niya naisip na baka nagaya niya pati ang mga nagkalat na bulaklak ni Singi. Agad na tumakas si Suhong sa hiya. Hinding-hindi pwede maging mentor ang isang corny na tulad ni Singi. Habang umaalis, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Hindi nga siya nagkamali. Nakabuntot pa lang Vendetta Twins para bigyan siya ng leksyon. Dahil papunta siya sa Fierce Beast room, plano nilang abangan siya sa pinto at bugbugin hanggang sa mamatay siya. Kasabay nito, nagaangga sina Xiao at Tanuo kung sino ang mas maraming papatayin. Naabutan sila ni Suhong. Dahil hindi pa siya nakakakita ng telekinesis user na lumalaban, minabuti niyang manood muna bago mangaso. Pumasok si Xiao sa kwarto at sa laking gulat ni Suhong, bigla itong lumutang sa hangin. Ang paglipad ay kakayahan lang ng mga Grandmasters. Kaya malinaw na nagagawa niya ito dahil isa siyang psychokinetic na halimaw. At para bang hindi pa yon sapat, literal na napanghanga si Suhong. Pinulbos ni Xiao ang mga halimaw gamit lang ang mga sinag ng liwanag. Isang halimaw ang nagtangkang umatake kay Xiao mula sa likod, pero walang kahirap-hirap niya itong sinakal gamit ang kanyang kapangyarihan. Habang nakapako ang halimaw, walang awang hiniwa niya ito gamit ang nagliliyab na liwanag. Dito na-realize ni Suhong na ang mga liwanag na yon ay mga nakamamatay na patalim. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit sobrang overpowered ng mga psychokinetic users. Hinarang si Xiao ng isang dambuhalang sawa. Pero kalmadong gumawa si Xiao ng dambuhalang espada ng liwanag, sabay hagis nito para hatiin ang sawa sa dalawa. Mas lalong nanginig sa gulat si Suhong. Wala siyang natatandaang may hawak na sandata ang babaeng ito kanina Alam niyang sobrang bigat ng ganyang sandata. Ibig sabihin lang nito, mga halimaw at baliw talaga ang mga psychokinetic na tao. Ipinaliwanag ni Singi sa lahat ng nakikita nila ay isang A-rank martial art, isang eksklusibong sining na para lamang sa mga psychokinetics. Nanlaki ang mata ng mga aplikante dahil nayon lang sila nakarinig nito. Tinanong nila si Singi kung paano niya nalaman ito at kung may A-rank skill din ba ang halimaw na si Tanuo. Tumango si Singi at tuluyan nang nawala ng pag-asa ang iba. Isa talaga siyang baliw. Dahil halimaw ang mga henyo dito, na-realize ni Suhong na punong-puno ng matitinding martial arts ang kampong ito. Napanghiti na lang siya, tamang lugar ang napuntahan niya. Tiningnan ni Suhong si Tanto, pero nagulat siya. Hindi ito gumagamit ng martial arts habang pumapatay. Agad niyang nagets, hindi pa inilalabas ng loko ang tunay niyang alas. Gayunpaman, kampante siyang makakahanap din siya ng paraan para nakawin ang galawan ni Tanto. Gustong-gusto niyang maging psychokinetic pero masyadong mababa ang spiritual power niya. Kailangan niya ng higit 100 puntos para dito, kaya kulang pa siya ng 73. Dahil sa dami ng puntos na kailangan niya, nagdesisyon si Suhong na hamunin ang buong lugar. Oras na para sa isang madugong massacre. Pagpasok ni Suhong, naghintay naman sa labas ang dalawa niyang stalker para abangan at turuan siya ng leksyon. Pero nanigas ang buong katawan nila na makita ang dami ng halimaw na gustong labanan ni Suhong. Inakala nilang nasisiraan na ng bait ang loko. Ang paghamon sa 12-12 ng halimaw ay literal na pagpapakamatay. Nagpanik ang dalawa. Naisip nilang tumawag ng instructor para iligtas si Suhong. Pero para sa kanila, huli na ang lahat. Sigurado silang pupunitin ng pira-piraso ng mga halimaw ang kawawang binata. Sa loob ng kwarto, buong angas na inasar ni Suhong ang mga halimaw. Sabay-sabay silang sumugod. Umatras lang siya para iwasan ng atake, sabay buwelo ng matinding salpok pabalik. Isang suntok lang, sumabog ang mga laman loob ng kalaban. Nawalan na masabi ang kambal. Pinupunit ni Suhong ang mga halimaw na kahit mid-grade martial artist ay may hirap ang patayin. Biglang napansin ng isa sa kanila ang familiar na footwork ni Suhong. Saka lang nila na-realize na kinopya at gamit na ng loko ang teknik ni Singi. Nagtalo ang dalawa dahil sa kanila ay imposible itong mangyari. Wala silang nagawa kundi tanggapin ang katotohanan.
Isang henyong baliw si Su-hong para makopya agad yon. Agad na nagmungkahi ang isa na kalimutan na ang kanilang paghihigante at sumang-ayon naman ang isa. Gusto sanang bawiin ng isang desisyon pero itinuro ng kaibigan niya ang karumaldumal na ginawa ni Su-hong sa loob. Nanlaki ang mga mata nila nang makitang nilampaso ni Su-hong ang lahat ng halimaw sa loob lamang ng ilang minuto. Samantala, tiningnan ni Su-hong ang mga puntos na nakuha niya mula sa pagmasaker ng mga high-level na halimaw. Napagtanto niyang kulang pa rin ito. Kumpirmado ang hinala niya. Habang lumalakas siya, mas nagiging mahirap mag-ipon ng puntos. Bago pa siya makapagpahinga ng kahit isang minuto, dumagsa ulit ang mga bagong halimaw. Agad na tumayo si Su-hong. Walang oras para mag-chill. Nagtangka pa ang isang halimaw na umatake sa likod niya, pero mabilis na umikot si Su-hong at sinuntok ang kalaban patungong impyerno. Nagpakawala si Su-hong ng nakakapanindig balahibong aura. Napatigil ang mga halimaw pero walang balak magbigay ng second chance si Su-hong. Kailangan niya ng Dao values nila. Walang awang nilamon ni Su-hong ang lahat ng halimaw. Sa labas naman, tuluyan nang nagdesisyon ang dalawang stalker na maging mababait na magkapatid na lang. Naisip nilang katapusan na nila kapag naabutan sila ni Su-hong doon. Mabilis silang tumakas palayo sa battle room kung saan nag-eensayo ang iba pang mga henyo. Nagulat ang kasamahan nila sa mabilis nilang pagbalik. Kinamusta nito ang paghihiganti nila, pero nauutal at kinakabahan lang silang sumagot. Sa loob-loob ng dalawa, masaya na silang nakakabit pa ang mga ulo nila sa kanilang leeg. Eksakto namang lumabas sina Xiao at Tanuo sa Beast Room. Nakakuha ng 280 puntos si Tanuo habang 270 naman kay Xiao. Baliw na nagdiwang ang mga tagasulod nila. Para naman sa weighted vest, may 100 puntos si Tanuo at 50 kay Xiao. Sobrang laking bagay na nito, lalo na 30 puntos lang ang pinakamataas na mga alipores nila. Walang tigil ang papuri ng lahat sa lakas at dami ng halimaw na napabagsak ng mga henyong ito. Pero ang magkapatid lang na natakot ang nakakaalam, may isang tunay na halimaw sa kampo na lalampaso sa mga henyong ito. Paglipas ng isang oras, isang bundok ng mga bangkay ang iniwan ni Su-hong sa kwarto. Pagod na siya. Pero hindi pa rin niya naaabot ang target points niya. Nang tingnan niya ang relo niya, nanlaki ang mata niya sa 700 puntos. Walang atubili siyang dumiretso sa martial arts pavilion. Pagsapit doon, lumapit siya sa receptionist at tiningnan ang listahan. Laking gulat niya nang makita kung gaano kamahal ang mga A-rank na abilidad. Tinanong siya ng attendant kung o-order na ba siya. Sa totoo lang, tinatamad ang babae dahil mukhang wala namang pera ang binata sa harapan niya. Nang makapagdesisyon, sinabi ni Su-hong nang may angas na gusto niya ng spirit gathering pills. Tinanong niya kung totoo bang nagpapalakas ito ng espiritu. Tumango ang babae pero nilinaw nitong isang beses lang tatalab ang epekto nito. Agad nag-order si Su-hong ng tier 4 na pill. Halos maimatay sa gulat ang attendant nang ipakita niya ang kanyang puntos. Hindi makapaniwala ang babae at agad na iniabot ng may paggalang ang pill. Nagpasalamat si Su-hong at nagtanong, may mabibili ba akong aloe spears dito? Naubos ni Su-hong ang kanyang points matapos mamakyaw. Ang nakuha niya, isang C- rank fire dual attribute na si Bat. Tumaas ng konti ang stats niya pero kulang pa rin ang Dao points para sa master plan niya. Binuksan niya ang kahon mula sa attendant para kunin ang mahiwagang pill. Nilunok niya ito at agad na umapaw ang panibagong lakas sa kanyang buong katawan. Desidido na siyang maging isang spirit master. Umeepekto na ang pill, pinapawi ang bawat kirot at pagod sa kanyang mga ugat. Luminaw rin ang kanyang isipan, kaya ramdam niya ang bawat galaw sa kanyang paligid. Pagkatapos umepekto, nagulat siya ng pumalo ng 24 points ang kanyang spiritual power. Nang kwentahin niya ang martial points, kulang pa rin siya ng 0.5%. Para makuha ito, kailangan niya ng 5 points, katumbas ng isang napas lang na halimaw. Sana pala, nakatumba pa siya ng isa pang beast. Wala nang dapat pagsisihan kaya nagpahinga na lang siya para bukas. Samantala, nagtipon-tipon na ang mga instructor sa training camp warehouse para sa raid. Binigyan sila ng listahan ng mga estudyanteng hawak nila, habang ang iba ay nakuha ang mga henyo ng kampo. Isang instructor ang naiinis dahil bumagsak sa kanya si Su-hong na mayroong 123 vitality points lang. Pinagtawanan siya ng tropa dahil nakakuha siya ng basura. Inakala nilang nagkamali lang si Chin pero biglang pumasok ang opisyal para linawin ang lahat. Kini-question agad ng lalaki ang desisyon at tinawag na mahina si Su-hong. Ngunit nilinaw ni Chin na hindi ordinaryong bata si Su-hong. Ang combat power niya ay kasing lakas ng isang advanced stage martial artist.
Nagulat ang buong grupo. Imposibleng makasabay ang isang batang may 100 vitality points lang laban sa mga tunay na pro. Binalaan ni Chin ang instructor na maintindihan din niya ito kapag nagkaharap na sila. Panay pa rin ang reklamo ng lalaki kaya nakatanggap siya ng batok. Inutusan siyang ibuhos ang buong lakas para ipamuha kay Su-hong na hindi biro ang laban na ito. Hindi siya makapaniwalang lalabanan niya ang isang paslit. Tinanong pa niya si Chin kung may galit ba ito kay Su-hong dahil baka mabaldado niya ang bata. Napanghiti lang si Chin at sinabing bugbugin niya si Su-hong kapalit ng isang magandang pabuya. Pumayag ang lalaki, sabik na sabik durugin ang bata. Maya-maya pa, sumugod na ang mga raider sa dormitories para magsimula. Narinig ni Su-hong ang gulo at biglang hiniwa ang kanyang pinto ng isang malakas na atake. Muntik na siyang mahate pero mabilis siyang naglaho bago tumama ang espada. Hinablot ni Su-hong ang kanyang sibat at nagsimula na ang matinding bakbakan. Habang tinitimpla ni Su-hong ang lakas ng instructor na si Jin-fong, nagyabang pa ito at sinabing malas ng bata dahil siya ang nakatapat nito. Napagtanto ni Su-hong na ang kalaban ay mula sa myriad races. Napangisi na lang siya dahil ito mismo ang hinihintay niya. Kapag tinalo niya si Jin-fong, makukuha na niya ang huling 5 martial points para maging isang tuluyang telekinetic. Gulat si Jin-fong dahil pumurma pa talaga sa laban ng paslit. Nabaliw na ba to? Nagkasalpok ang kanilang mga sandata at doon niya naramdaman ang halimaw na persa ni Su-hong. Kasing lakas niya ang isang advanced stage 1 na mandirigma. Totoo nga ang babala ni Chin. Pero teka, may mali. Ang isang stage 1 martial artist ay hindi dapat magkaroon ng ganito kadelikadong aura. Seryoso na rin si Su-hong dahil first time niyang kalabanin ng isang pro. Inihiwa niya ang sibat na balot ng aura at napatalon patalikod si Jin-fong sa takot. Nagsisisi na ang matanda dahil na-realize niyang hindi pala biro ang estudyanteng ito. Pero bilang veterano, hindi siya magpapatalo. Pinakawalan niya ang kanyang fire attribute at binalot ng lila na apoy ang kanyang espada. Namangha si Su-hong dahil ngayon lang siya nakakita ng ganitong klaseng kapangyarihan. Sumugod si Jin-fong at nangutya pa. Paano raw kaya sasanggain ng bata ang kanyang flaming slash? Hindi niya alam na balot na ng kidlat si Su-hong at madaling sinalag ang atake. Nawasak ang pader sa likuran dahil sa impact habang pinagpapawisan ng malapot si Jin-fong sa kaba. Hindi siya makapaniwalang sinalag lang ng kidlat ang kanyang apoy. Kinilabutan siya at inamin na halimaw nga ang batang ito. Pero nagyabang pa rin siya. Sabi niya ay mahina pa ang paggamit ng bata ng lightning dahil hindi pa siya natutumba nito. Umamin naman si Su-hong kaya mas baliw na bagay ang ginawa niya. Pinagsama niya ang dalawang attributes, ang apoy at kidlat. Nanginig sa takot si Jin-fong. Imposible raw ang isang attribute fusion. Pero chill na chill itong ginawa ni Su-hong sa harapan niya. Tulala si Jin-fong dahil akala niya ay gawa-gawa lang ang attribute fusion. Nagpapanik pa siya nang tumalon si Su-hong para sa isang mapangwasak na atake. Sinubukan ni Jin-fong sumangga para isalba ang kanyang dangal. Kaso, nilamon siya ng malupit na puwersa ni Su-hong. Tumago siya sa pader at bumagsak ng wasak sa lupa. Dahil talo si Jin-fong, nakakuha si Su-hong ng 7 points. Napangisi siya dahil heto na ang ticket niya para maging tunay na telekinetic. Ilang saglit bago mangyari ito, naghihintay lang sa labas si Chin. Akala niya ay bugbog sarado na si Su-hong sa mga oras na iyon. Plano na niyang pangaralan ang bata pero biglang tumago sa pader si Jin-fong at bumagsak mismo sa harapan ng Grandmaster. Tulog mantika ang instructor at basag na basag ang pagmumuka dahil sa matinding gulpi. Nanga ang dalagatang Grandmaster dahil pinulbus lang ni Su-hong si Jin-fong nang walang kahirap-hirap. Kasabay nito, tinapos din ng tatlong henyo ang mga kalaban nila. Pinalipad sila sa pader na parang ginawa ni Su-hong. Lumabas ang tatlo mula sa wasak na pader at sinabihan ng Grandmaster na sana nagpadala ng mas malakas na kalaban dahil masyadong mahina ang mga ito. Napansin ni Tanto na may 4 na tumba na instructor sa lapag. Ang nakapabagsak sa pang-4 ay mas mabilis pang tumapos sa laban kaysa sa kanila. Inakala ni Singgi na mahina si Jin-fong kaya siya natalo. Pero alam ng babaeng martial artist ang totoo. Si Jin-fong ang pinakamalakas na halimaw sa 4 na ito. Hindi nagulat si Chin sa panalo ng 3 henyong ito. Pero alam niyang early stage rank 1 martial artist pa lang si Su-hong. Dapat mahirapan siya sa tier 2 na kalaban pero mas nauna pa siyang matapos kaysa sa 3 henyo. Nagtataka siya kung paano niya ito nagawa nang biglang may tumakbong opisyal para ibalita kay Chin ang isang matinding pangyayari.
Akala ni Chin ay may namatay na estudyante at sinabing sanay na siya doon. Pero sinabi ng opisyal kay Chin na tungkol ito kay Su-hong na gumamit ng attribute fusion habang nilalabanan si Jin Fong. Binaliwala lang ito ni Chin nung una. Pero nang ma-realize niya ang sinabi nito, sinunggaban niya ang opisyal at tinanong kung seryoso ba siya. Ibinunyag ng lalaki na pinagsama ni Su-hong ang kidlat at apoy para pulbusin si Jin Fong. Nakita raw niya ito mismo sa screen pero pwede niyang tanungin si Jin Fong kung akala niya ay nagsisinungaling siya. Nagkamalay si Jin Fong at hirap na kinumpirma kay Chin na totoong gumamit si Su-hong na nakakabaliw na attribute fusion. Tuluyang nawala sa sarili ang Grandmaster at ibinunyag na ang kaisa-isang henyo sa mundo na nakagawa ng attribute fusion ay inabot ng 12 taon. Pero si Su-hong, isang buwan niya pa lamang itong pinapractice. Sobrang nag-hype at nanggigil ang Grandmaster sa buong pangyayari, ipinagmalaki niya na si Su-hong ay isang celestial prodigy na bumaba sa lupa sa anyong tao. Tinanong ng dalaga si Chin kung ganun ba talaga kalakas ang attribute fusion. Ipinaliwanag ni Chin na ang unang taong nakagawa nito ay kayang durugin ng 2 Tier 2 fighters kahit nasa Tier 1 pa lamang siya. Nagtanong ang dalaga kung bakit hindi ito sikat at sinabi ni Chin na sobrang hirap gawin ng teknik na ito. May dalang panganib din ito na tuluyang makasira at bumaldado sa cultivation ng isang tao. Sinabi niya na halos walang kwenta ito dahil kapag sumablay ka, may stuck ka na sa Tier 1 habang buhay. Pero sabog ang otak niya kung paanong nagtagumpay si Su-hong sa loob lang ng isang buwan. Pinapatunayan lang nito kung gaano kabaliw ang antas ng kanyang comprehension. Naniniwala siyang may ibubuga si Su-hong para durugin at patumbahin ang mga emperador ng myriad races gamit lamang ang isang matinding tira. Sinabihan siya ng kanyang mga assistant na kumalma lang dahil masyado na siyang nag-o-overreact. Ang pagsamahin pa nga lang ang dalawa ay sobrang hirap na. Humingi si Chin ng pasensa sa kanyang labis na hype. Sinabi niyang hindi niya pwedeng hayaang i-cultivate ni Su-hong ang 7 attributes dahil mai-stack lang siya sa 3 attribute fusion na isang malaking sakuna. Saktong nabanggit ng lalaki na tinabunan ni Su-hong ng purong lakas si Jin Fong. Agad siyang tinalakan ng Grandmaster dahil hindi niya agad sinabi ang ganong kahalagang detalye. Nalaglag ang panga ng tatlo dahil mahigit 100 vital blood points lang meron si Su-hong. Pero nagawa niyang lampas-lampasan si Jin Fong na may 500. Sinabi ni Chin na baka isang maalamat o legendary ang pangangatawan ni Su-hong. Nagpasya siya magpa-sparring match kinabukasan dahil gusto niya ng buong assessment sa combat strength at vital blood ng halimaw na estudyanteng ito. Inutusan niya silang dalhin ang mga henyo, sina Tanuo at ang iba pa para labanan si Su-hong. Gusto niyang makita ang matinding gulo kapag bumangga ang isang halimaw na tulad ni Su-hong sa mga pinakamalakas na henyo ng training camp.